Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 511 Bata pa siya, second update. Array. Napaungol si Su Xiaoxiao sa sakit habang inihagis siya sa kama. Ang matambok na suso ay tumataas-baba kasabay ng marahas na paggalaw, na nagiging sanhi ng patuloy na pagtaas-baba ng mga damit, na labis na nag-aalala sa mga tao tungkol sa kalidad ng mga damit at kung sila ay biglang sasabog. Pinanood ni Jingzi ang eksenang ito at tahimik na lumunok. Hayop. Bata pa siya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi, at ang karamihan sa kanyang galit ay nawala. Bakit ako makikipagkumpetensya sa isang bata? Paano mo nalaman ang martial arts? Umupo si Su Xiaoxiao mula sa kama at nagtanong pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon. Sinong nagsabi sa'yong hindi ako marunong ng martial arts? Pero, isa kang civil servant. Naku, may mga general ng militar na marunong magsulat ng mga tula. Tumango si Su Xiaoxiao, tama. Pero, pagkatapos ay pinandilatan niya si Jingzi, pero pinagalitan mo ako at sinaktan mo ako, hindi iyon okay. Bakit kita pinagalitan at sinaktan? Tinawag mo akong little sister, pinapagalitan ako niyan. Tumayo si Su Xiaoxiao. Tumayo siya at galit na sinabi, hindi na ako bata. Kakaiba rin itong little lowly princess. Medyo rebelde na yata siya sa kanyang kabataan. Siya ay hindi masyadong bata, ngunit gusto pa rin niyang magpanggap na isang may sapat na gulang at huwag hayaang sabihin ng mga tao na siya ay bata. Ngunit hindi siya kinukonsinti ni Jingzi. Hindi mo gusto ito. Tapos napasigaw na lang ako. Ipaalam sa iyo kung ano ang mapanganib sa mundo. Little sister. Huwag mo akong tawaging little sister. Munting prinsesa. Bakit mo pa ako tinatawag na maliit? Halos matarante si Su Xiaoxiao. Hindi ibig sabihin na matanda ka na kung lumaki ka sa ilang lugar. Bata ka pa dapat aminin mo na. Walang kahihiyan. Tumingin si Su Xiaoxiao kay Jingzi na may tinging maaaring maglabas ng apoy. Ikaw, lalabanan kita. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon siya mula sa kama at sumugod kay Jingzi na nakabuka ang mga ngipin at mga kuko. Sa kabutihang palad, si Jingzi ay isang master at may mahabang kamay. Inunat niya ang kamay at idiniin ito sa ulo niya. Kahit anong sayaw niya, hindi siya nito mahawakan. Sa kanya, munting prinsesa, sinadya ka ba ng iyong ama na pumunta rito? Si Su Xiaoxiao ay halatang nagulat, hindi mo masasabi sa aking ama. Ngayon, talagang nagulat si Jingzi. Akala niya noon ay si King Jin ang nagutos. Pagkatapos ng lahat, si Su Jinping ay kumain ng self-explosive na tableta, at si King Jin ay hindi nang ahas na hawakan siya kahit na siya ay galit. At naramdaman niyang tiyak na kukuha siya ng isang batang babae hindi napigilan ng prinsesa, kaya ipinadala niya ito upang hayaan siyang mawalan. Mula sa ibig sabihin ni Su Xiaoxiao, tila hindi alam ni Prinsipe Jin ang tungkol dito, at natatakot siyang malaman ni Prinsipe Jin. Okay, pagkatapos ay maaari kang bumalik, munting prinsesa. Pagkatapos sabihin iyon, binawi ni Jingzi ang kanyang braso nang hindi hinintay na hilahin niya ito pabalik. Niyakap ni Su Xiaoxiao ang kanyang kamay, ibinuka ang kanyang bibig at kinagat ito. Gusto kong. Pag-usapan ang aking. Maliit. Kinagat niya ang kanyang dila, hindi nakakalimutang maglabas ng ilang salita. His. Dapat aso ang babaeng ito, sobrang sakit ng kagat. Gamit ang kanyang mga kamay ng husto, ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig at tuluyang inilabas ang kanyang kamay. Walang sabi-sabi, binuhat siya nito muli at dinala sa tabi ng kama, inilagay ang katawan sa kandanggan nito. Yung malalambot sa dibdib na kapatong lang sa legs na medyo comfortable. Anong halimaw? Sa pag-iisip sa edad ni Su Xiaoxiao, muling nagmura si Jingzi. Pero hindi ibig sabihin na bata ka pa ay hindi ka na matatalo. Itinaas ni Jingzi ang kanyang palad at 2 beses na hinampas ang kanyang kwitan. Matapos ang pambubugbog, natuklasan niya na si Su Xiaoxiao ay hindi lamang malaki sa harap ng kanyang katawan, ngunit habang ang kanyang malaking kamay ay lumalayo, ang apektadong bahagi ay nanginginig ng husto, halos mawalan ng malay si Jingzi. Munting prinsesa, nangangahas ka pa ba? Bastos ka, bitawan mo ako. Pinagalitan ka pa rin. Ilang beses pa niyang sinabing, papa. Asshole. Babangbang. Basta. Hindi man lang kita pinagalitan, bakit mo ako sinaktan? Hindi mo ba ako pinapagalitan? Advance na lang kita. Grabe kang bakla. Tingnan mo, pasaway ka na naman. Papa. Sa wakas, si Jingzi ay pagod na sa pagpalo at si Su Xiaoxiao ay pagod na sa paggagalit. Nanatili silang dalawa sa sobrang awkward na poster for who knows how long. Kinagat ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga ngipin at sinabing, ibaba mo ako. Inilagay ni Jingzi ang maliit na loli sa lupa ng masunurin. Dinampot ni Su Xiaoxiao ang letigo sa lupa at tila gustong tamaan si Jingzi ng ilang beses, ngunit pagkatapos ay natanto na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi proporsyonal, kaya tumalikod siya at naghanda na umalis. Hindi niya nakalimutang huminto nang makarating siya sa pintuan, nag-isa akong pumunta rito at wala itong kinalaman sa aking ama.
Kung maglakas loob kang magreklamo, mag-ingat ka sa akin. Mag-ingat ka na hindi ako tapos sa iyo. Ngumiti si Jingzi, mukhang hindi talaga alam ni King Jin ang tungkol dito. At ang maliit na loli na ito ay talagang hanggal. Malinaw na nakinabang siya ngayon, kaya sinong walang magawa para magreklamo. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa pananakot sa anak na babae ni Haring Jin, nakaramdam ako ng komportable, at ikanaway ang aking kamay upang ipahiwatig na alam ko. Binuksan ni Su Xiaoxiao ang pinto at naglakad papunta sa pinto nang hindi nalilimutang sabihin, walang kahihiyan para sa isang civil servant na magsanay ng martial arts. Pagkatapos nun, tumakbo na siya palayo. Umiling si Jingzi at ngumiti, interesting little loli. Ang mga damit sa kanyang katawan ay nabasa ng spray ni Su Xiaoxiao. Inilabas ni Jingzi ang mga robe na ginawa ni Zhou Xining bago umalis, at pumili ng pinaka-istilong isusuot. Maghugas lang at magmukhang maganda sa harap ng tansong salamin. Ngayon, makikilala niya sina Qingqiu at Wang Yingqiu, pati na rin ang kanilang mga nakatatanda mula sa kanilang master sect sa parehong oras. Parang nakikipagkita sa mga magulang. Si Jingzi ay natural na gustong magbihis ng maganda upang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Alas 12 na ng hating gabi, at lumabas si Jingzi ng silid at pumunta sa bakuran ni Sumoyan. Ngunit si Sumoyan at ang iba ay hindi natutulog. Nakaupo sila sa ilalim ng stone pavilion sa courtyard, nakikinig kay Hanhan na nagkukwento. Nang makita si Jingzi na paparating, agad niya itong pinaupo. Habang nagkukwento si Hanhan, nagtanong si Jingzi sa mahinang boses, "Kamahalan, may anak ba si Prinsipe Jin?" Tumango si Sumoyan, "Oo, Xiaoxiao." Kung gayon Xiaoxiao, ilang taon na ang prinsesa? Si Sumoyan ay tumingin pataas at pababa kay Jingzi na may pagkalito, at pagkatapos ay sinabi, mga kasing edad ni President Jing. Pagkatapos, tinanong niya ang petsa ng kapanganakan ni Jingzi at nakangiting sinabi, "Bueno, mas bata si Xiaoxiao kay Pangulong Jing. Kalahating taong gulang. Kalahating taong gulang lang." Sigurado siya na ang maliit na loli ay si Su Xiaoxiao, ngunit sa pagtingin sa kanyang figure, hindi siya mukhang 18 taong gulang. Nakilala na ba ni President Jing si Xiaoxiao? Biglang tumawa si Sumoyan. Tumango si Jingzi, "Oo, isang sulyap lang. Nakita kong napakabata pa ng munting prinsesa, kaya nagtanong ako." Tama. Ang sinumang makakilala sa isang maliit na tao sa unang pagkakataon ay magkakaroon ako ng kaparehong ideya kay Pangulong Jing. Ipinaliwanag ni Sumoyan, si Xiaoxiao ay maliit at cute mula pa noong siya ay bata. Tila hindi siya lumaki mula noong kanyang pagkabata, at ang kanyang hitsura sa pangkalahatan ay pareho, ngunit ito ay mas nakakainis. Ang mga tao ay kaibig-ibig, sa palagay mo ba, Presidente Jing? Oo. Parang nagkamali talaga ako. Si Su Xiaoxiao ay mukhang maliit lang, ngunit hindi naman talaga siya maliit. Isipin mo, kung napakabata mo, paano ka magiging napakalaki? Sa pag-iisip nito, nabawasan ang pagka-guilty ni Jingzi nang matamaan niya ang isang tao ngayon lang. Kung alam niya ito, aba. Sa susunod na beses pa siyang saktan. Chapter 512 napakaganda niya, first update. Makalipas ang halos kalahating oras, lumapit ang mga tagapaglingkod at sinabing darating ang mga tao mula sa apat na pangunahing sekta, at hiniling silang dumaan. Kaya't tumayo sina Sumoyan at Jingzi at sinundan ng mga katulong sa harapang bulwagan. Sa pagtingin sa magagandang damit ni Jingzi, ngumiti si Sumoyan at sinabing, nagpalit pa nga si Pangulong Jing ng bagong damit lalo na para hindi mag-iwan ng paraan para mabuhay ang iba. Si Jingzi ay likas na gwapo at matikas, at may pinong ugali. Siya ang sentro ng atensyon nang tumayo siya sa karamihan, at ngayon ay nakasuot siya ng isang napakamakisig at marangyang napakarilag na damit. Hindi nakakagulat na sinabi ito ni Sumoyan. Ngumiti si Jingzi at sinabing, ang kamahalan ay may ginto ang katawan at pambihirang ugali. Hindi mo kailangan ng damit para maisuot ito tulad ng mga ordinaryong tao tulad ko. At ang suot ko ngayon ay kapaki-pakinabang. Oh, anong silbi? Kahit alam kong kumukuha ng litrato si Jingzi. Nambobola niya ang sarili, pero komportable pa rin siya matapos marinig iyon. Nakangiting tanong ni Sumoyan. Ang apat na pangunahing sekta ay darating lahat mamaya. Ang pananamit ng ganito ay tiyak na mag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanila. Kung kapanayaman natin sila mamaya at manalo sa kanila, makakakuha tayo ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tumango si Sumoyan, iniisip ang larawang ito. Jingzi, mahirap talagang tumanggi ang mga tao. Pagkatapos silang dalawa ni Fang Lianro ay pinamunuan ng kanilang mga katulong, naglalakad sa mga hanay ng mga koridor at patungo sa harapang bulwagan. Dumating sila sa isang malayang patio. May 3 sala sa harapan. Ang bawat silid ay pinaghihiwalay ng isang guwang na mababang dingding. May mga mesa, upuan at tea set sa loob. Akala nila ay magdi-dinner sila sa gabi. Pagdating niya rito ay sinalubong agad siya ni King Jin. Nandito ba ang pamangkin ng emperador? Tumango si Sumoyan, tumingin sa paligid, at nagtatakang nagtanong, Tito, hindi pa ba dumarating ang 4 na sekta? Nakangiting tumango si Haring Jin, dahil kakapasok lang ng Waxian Pavilion sa lungsod kanina lang.
Kailangan ko pang magpahinga ng kaunti, kaya nagtakda ako ng oras mamaya. Pupunta muna ang pamangkin ng emperador at mauupo sa loob. Kapag narito na ang lahat mula sa 4 na sekta, ipapakilala ko sa inyo ang isa o dalawa pa. Kaya Sumoyan at Jingzi. Nakaupo sila sa gitnang silid. Nagkukwentuhan silang tatlo sa cubicle. Sa oras na ito, tumunog ang mga boses sa labas, at pagkatapos ay sunod-sunod na dumating ang mga tao mula sa 4 na sekta. Tumingin si Jingzi sa hollow partition at nalaman niyang maraming kakilala ang dumarating. Marahil dahil sila ang pinakamalapit, o marahil ay hindi sila umalis, ang mga taga-Tungtian Kay ang pinakamabilis na dumating. May kabuuang 3 tao ang dumating sa Tungtian Palace, ito ay ang pinuno ng Qingyang, si Qiu Chenchen at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zhu Dianru, ang lalaking tumawag sa kanya na isang magandang bata sa harap ni Qiu Chenchen. Gayunpaman, wala sa mataas na mood si Qiu Chenchen. Iniangat niya ang ulo niya at biglang itinaas ang ulo niya na parabang naramdaman niya ang tingin mula sa loob ng kwarto. Nagtama ang kanilang mga mata kahit na maraming bagay sa pagitan nila, ramdam mo pa rin ang init. At galit sa mga mata ni Qiu Chenchen. Si Qiu Chenchen, na kanina lang ay mababa ang mood, ay agad na nagtaas ng ulo, at si Zhu Dianchen, nakausap niya sa tabi niya, ay nakitang tuwang-tuwa si Zhu ang na naisip niyang interesado ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang sinabi, kaya nagsalita pa siya. Ang pangalawang taong dumating ay si Qing Yanman. Ang pinuno ng Qingyan sect ay isang master na may pilak na buhok, isang berdeng balabal, at isang immortal na espiritu. Sa likod niya ay si Qingqiu at isang binata na kasing edad niya. Hindi nakilala ni Jingzi ang ikatlong lalaki. Dalawa silang lalaki, isang matanda at isang binata. Gayunpaman, nang makitang nakasuot sila ng navy blue na training uniform na may salitang, Kun, na nakaberda sa gintong sinulid sa kanilang mga dibdib, nahulaan na ni Jingzi ang kanilang mga pagkakakilanlan. Dapat ay isang taga-Kunlun Mirror. Pero medyo na-curious siya. Sinabi ng mga tao na may kakaibang babae sa Kunlun Mirror, na tinawag na, Yunjing Shuang Jiao, kasama si Qingqiu. Hindi niya alam kung bakit wala siya sa pagkakataong ito. Ang pang-apat na pinakapamilyar kay Jingzi ay sina Wang Yingqiu at Mu Qingren, ang deputy head ng Waxian Pavilion, na naghiwalay ilang araw lang ang nakalipas. Magkasabay silang naglakad, hindi parang mga master at apprentice, kundi mas parang magkapatid. Sa sandaling lumitaw sila sa entablado, tila kinuha nila ang lahat ng liwanag ng gabi, at bawat galaw ay nakakaakit ng atensyon ng iba. Noong una ay akala ko ay magkakaroon lamang ng 4 na malalaking sekta ngayong gabi, ngunit pagkatapos na lumitaw si Lin Qingshan, ang mga kilay ni Jingzi ay nagsalubong. Ang pag-imbite sa 4 na pangunahing sekta, at sadyang tinawag si Lin Qingshan, hindi ba niya direktang inamin na ang Qingcheng sect ay ang ikalimang pangunahing sekta? Mukhang pambihira ang relasyon ni Lin Qingshan at King Jin. Nang pinagmamasdan ni Jingzi at ng iba pa ang mga tao sa labas sa pamamagitan ng guwang na partisyon ng silid, pinagmamasdan din sila ng mga tao sa labas. Pero iba ang focus ng bawat isa. Halimbawa, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing sekta ay bahagyang sumulyap, napansin ng isang tao, nadama na walang pagbabago sa panloob na enerhiya, at tumigil sa pag-aalaga. Napatingin din ang iba. Natural na nagulat si Qingqiu nang makita niya si Jingzi. Masaya siyang makita siya rito, pero nagulat din dahil bakit siya makikita rito. Ang nag-aalab na pakiramdam sa mga mata ni Wang Yingqiu ay mas malakas kaysa sa iba. Sa bagay, ilang araw na ring hindi nagkikita ang dalawa. Mukhang marami siyang nararamdaman na gusto niyang ipahayag kay Jingzi, ngunit nag-aalala rin siyang baka matuklasan ang kanyang emosyon lalo na ang aking matalik na kaibigan na napakalapit ay walang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo, na konsensya at natatakot na matuklasan. Para kay Qiu Chenchen, mukhang gusto pa rin niyang saksakin ng espada si Jingzi hanggang mamatay. Maliban sa 3 babae, ang ibang mga lalaki ay nakakita ng 3 binata na nakaupo sa loob sa pamamagitan ng guwang na espasyo, at agad silang naging maingat, lalo na nang hindi sila makakita ng malinaw sa manipis na ulap, ngunit ramdam pa rin nila ang panggigipit sa kanila ng nakamamanghang at gwapong si Jingzi. Dazeng, saka tumingin sa babaeng katabi niya, at naging masigla ang buong katawan niya. Buti na lang at wala silang naramdamang internal fluctuations sa 3 tao kaya gumaan ang pakiramdam nila. Sa sekta, hinuhusgahan ng mga tao batay sa kanilang antas ng martial arts. Halimbawa, sa oras na ito sa piging ni Haring Jin, kung hindi sila mas mahusay kaysa sa iba pang mga kapatid, paano na nila ito? Sa oras na ito, lumabas si Haring Jin, ngumiti at nakipagpalitan ng pagbati, at pagkatapos ay pinapasok ang lahat sa silid. Sa isang kwarto, lahat ay hindi makakaupo. Si Haring Jin ay nakaupo sa unang silid na may 4 na ulo, kasama si Lin Qingshan. Sa kabuuan ay 6 na tao, hindi masyadong marami, hindi masyadong kakaunti. Eksaktong 6 na tao ang natitira, sina Qiu Chenchen at Zhu Dianhui mula sa Tungtian Palace, Qingqiu at ang lalaking disipulo mula sa Qingyan Sect, Wang Yingqiu mula sa Waxian Pavilion at ang lalaking disipulo mula sa Kunlun Mirror. Mayroong 2 libreng silid, si Qiu Chenchen ang nanguna at dumiretso sa ikatlong silid. Nang makita ito, ang iba ay sumunod na malapit sa likuran.
Lalo na ang tatlong lalaking disipulo, ayaw nilang makasama si Jingzi sa iisang kwarto. Kahit hindi niya alam ang martial arts, pinaramdam niya sa kanila ang matinding pressure. Marahil, ito ang ganap na pagsupil sa hitsura. Bumulong si Jingzi ng ilang salita sa tainga ni Sumoyan, at pagkatapos ay tumayo silang tatlo. Pumunta si Feng Lianro sa silid ni Qiu Chenchen, habang sina Jingzi at Sumoyan ay pumunta sa pintuan ng unang silid. Bahagyang umubo si Jingzi at saka malakas na sinabi. Narito ang kamahalan, at gusto kong makitang ipakilala ako ni Prinsipe Jin sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng tao sa looban ay bumaling ang kanilang mga mata at nahulog kay Sumoyan syempre, nanatili lang sila sa kanya saglit. Matapos basahin ito, sa wakas ay nahulog ang mga mata ng lahat kay Jingzi. Kung tutusin, napakagwapo niya. Kabanata 513 Huwag mo akong tawaging Miss Qiu, ika-4 na update. Ito ang kanyang Royal Highness the Crown Prince. Sa oras na ito, lumapit si Haring Jin kay Sumoyan at nagpaliwanag sa mga ulo ng nakangiti. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nakaupo lang ay tumayo at yumuko ng sama-sama at nagsabi, nakilala ko ang kanyang maharlikang prinsipe ng korona. Kahit na ang sekta ay lampas sa korte, hanggat sila ay nakakatugon sa pinuno sa Angwo, sila ay sa wakas at least basic etiquette kailangan pa ring sundin. Agad na itinuro ni Haring Jin ang ilang tao sa silid at ipinakilala sila kay Sumoyan. Ito ang master ng Mingji sect ng Qinyan sect. Nakilala ko ang master ng Mingji sect. Sabi ni Sumoyan sa may pilak na buhok na si Master Tai. Ito si Master Pei Chunjing ng Kunlun Mirror. Nakilala ko si Master Pei Mirror. Ito ang Master Qingyang ng Tungtian Palace. Nakilala ko si Master Qingyang. Ito si Mu Qingren, ang Deputy Master ng Waxian Pavilion. Pavilion Master Kui Yuanji. Matanda na si Pavilion Master Kui at nakatuon na sa paghahanap ng kaliwanagan kamakailan. Si Pavilion Master mo ang mamamahala sa karamihan ng mga bagay sa pavilion. Pagkatapos ng kompetisyong ito, si Pavilion Master mo ay opisyal na magiging Pavilion Master ng Waxian Pavilion. Sumo. Tumanggo siyan at nakangiting sinabi, nakasalubong ko si Pavilion Master mo minsan sa kalsada. Congratulations kay Pavilion Master mo in advance. Salamat, kamahalan. Ang ekspresyon ni Mu Qingren ay kalmado at hindi nababahala. Sa halip, sinulyapan niya si Jingzi sa tabi niya. Ito ang bagong tatag ngunit napakatanyag na pinuno ng Qingcheng sect na si Lin Qingshanlin. Si Prinsipe Jin, ang kanyang kamahalan at ako ay nagkita na sa daan. Sa oras na iyon, naramdaman ko na ang kanyang kamahalan ay pambihira sa hitsura at maharlika. Ngayon, ang pagkilala sa kanyang pagkakakilanlan ay nagpapatunay sa aking opinyon. Labis akong humanga kay Master Lin. Siya ay isang bihirang batang talento na maaaring lumikha ng sarili niyang Qingcheng sect sa murang edad. Nakangiting sabi ni Sumo. Yan. Pagkatapos ng pagpapakilala, lahat ng mga pinuno ay umupo sa kanilang mga upuan, at si Sumoyan ay inilagay din sa upuan sa harap. Biglang tumayo si Pei Chunjing, ang may-ari ng Kunlun Mirror. Prince Jin, pumunta kami ngayon dito dahil nabalitaan namin na gusto mong tuparin ang iyong pagkakaibigan bilang landlord. Hindi namin nabalitaan na makikipagkita ka sa His Highness the Crown Prince. So makikialam ka ba sa court affairs mamaya? Kung oo, it goes against our original intention. This meal is also no need to eat, aalis na kami agad. Ang ilan pang mga ulo ay tumanggo rin bilang pagsang-ayon, na tila sinisisi si Haring Jin sa hindi pag-abiso sa kanila ng maaga, ngunit inanyayahan niya sila dito upang pag-usapan ang negosyo. Kung gusto mong makipag-usap, si Wei Guogong Yangfeng ay matagal nang nasa Jingxi, at maaga silang dumating, bakit patuloy nilang isinasara ang pinto para magpasalamat sa mga bisita. Agad na lumabas ang hari ng Jin upang ayusin ang mga bagay-bagay at nakangiting sinabi, mga guro, masyado kayong nag-aalala. Nagkataon lang na dumating sa Jingxi ang kanyang Royal Highness ang Crown Prince, kaya gusto ko lang itong ipakilala sa inyo. May mga mabubuting espiritu sa palasyo. Ngayon lang ako makakatikim ng alak. Paano kung hindi pag-usapan ang tungkol sa mga usapin sa korte? Ang pagtanggi ni Pei Chunjing ay isang dagok kay Sumoyan, na hindi nagbigay sa kanya ng paggalang sa prinsipe, ngunit wala siyang masabi, kahit na nakaupo rito ang kanyang ama, si Emperor An, wala siyang magagawa. Siya. Tumayo din at nakangiting sinabi, sobrang nag-aalala si Master Pei Jing. Tama si King Jin, iinom lang tayo ngayon. Sige, inom tayo. Binati ni Haring Jin, at nagsimulang maghain ng alak at pagkain ang mga katulong. Ngumisi din siya sa kanyang puso, kayo lang, sa tingin ba ninyo ay ang apat na pangunahing sekta ay malambot na persimmons? Pinapanatili nila ang Imperial Court sa haba ng braso, at papahirapan kita ng kaunti ngayon. Tila sinasadya, hindi binanggit ni Haring Jin si Jingzi mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya tulala si Jingzi, na walang pumapansin, kaya naawa sa kanya ang ilang katabi. Ngunit hindi nagalit si Jingzi. Gusto niya akong bigyan ng kapangyarihan. Hehe, hindi ko ito tatanggapin. Maliban kay Muching na nakakakita ng mga tao sa mesa, ang iba ay pawang mga lalaking nakabaon hanggang leeg sa lows. Sa tingin mo ba gusto ko talagang umupo sa iyo? Tumalikod siya at lumapit sa pintuan ng ikatlong silid.
Si Jingzi ay nakasuot ng indigo robe ngayon. Ang kwelyo at cuffs ay banordahan ng mga pilak na sinulid at mga paipong na may pattern sa ulap. Nakasuot siya ng malapad na berdeng mapalad na sinturong ulap sa kanyang baywang, na ginagawang sariwa at may kakayahan siyang tingnan. Bahagyang nakabukas ang kwelyo, inihayag si Yu Xiangrong. Ang Mandarin Duck Jade pendant na ibinigay sa kanya. Kaakibat ng kanyang sobrang gwapong mukha, ilang babae sa kwarto ang hindi maiwasang mapatingin sa kanya na may iba't ibang ekspresyon. Nang makita ito ng lalaking katabi niya, tumingin siya kay Jingzi nang may mas masamang mga mata. Ito ang gusto mong epekto. Sa oras na ito, mayroong 7 tao na nakaupo sa labas ng square table sa silid. Bilang karagdagan kay Wang Yingqiu at Qingqiu na magkasamang nakaupo, ang iba pang 4 na lalaki ay nakaupo din ng magkapares. Si Feng Lianro ang katiwala ng prinsipe at mahilig makipagkaibigan sa iba't ibang paraan. Bagamat kakaupo lang siya saglit, nalaman na niya ang mga pagkakakilanlan ng iba. Nang makita niya si Jingzi na papasok, agad niya itong ipinakilala, President Jing, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Kunlun Mirror Zhou Tung, at ito si Qingyan Menyuba, ito si Tung Changsu Dayan Luo. Tungkol naman sa opisyal na posisyon ni Jingzi, sinabi rin niya sa iba, kaya hindi na siya muling nagpakilala. Maliban kay Zhu Dayanshuan, na nagpakita ng halatang panghahamak sa kanya, ang 2 pang lalaki ay simbolikong ngumiti lamang. Nagbigay din si Jingzi ng isang profesional na pekeng ngiti bilang kapalit at hindi ito sineseryoso. Medyo nagalit ito sa 3 tao. Hindi ba siya ay isang maliit na lingkod bayan mula sa ika-5 baitang? Matagal pa rin. Maaari ka bang magkum ng mas mahaba at mas mahaba? Lalo siyang nadismaya at nandidiri kay Jingzi. Si Qingqiu lamang ang na-curious kung ano ang pangalan ng Stem Shi Chang, ngunit dahil nandoon ang lahat, nahihiya siyang ipakita ang kanyang curiosity tungkol kay Jingzi at nagplanong tanungin si Wang Yingqiu ng pribado. Tumingin si Jingzi sa paligid at nalaman na may isang bakanting upuan lang sa tabi ng mesa, na upuan sa tabi ng Qiu Chenchen. Nang hindi nag-iisip, handa siyang umupo doon. Ngunit bago siya makaupo, hinayla ni Qiu Chenchen ang stool. Sino ang nagtanong sa iyo na umupo dito? Miss Qiu. Hindi ako pamilyar sa iyo, huwag mo akong tawaging Miss Qiu. Inilibot ni Qiu Chenchen ang kanyang mga mata sa kanya at malamig na sinabi. I went to Tung Tian K just to get the token, and when I met, I just called her girl. Bakit may mga lalaking nakakainis? Ha, wag mo na siyang pansinin. Pagkalabas pa lang ng mga katagang ito ay biglang nagtawanan ng mga katabi niya. Ang pinakamasayang tao ay si Zhu Dianran. Akala ko noon ay nag-iibigan sina Jingzi at Qiu Chenchen, ngunit ngayon ay tila labis akong nag-aalala. Kaya ngumiti siya at sinabing, ito. Presidente Jing, tama ba? Hindi mo maiisip na kilala mo ang aking nakababatang kapatid na babae dahil lang sa minsan mo siyang nakilala. Si Yubo mula sa Qingyan sect ay tumawa din at nagsabi, si Pangulong Jing ay maaaring sanay na maging isang opisyal sa Imperial Court, ngunit bigla kaming medyo hindi komportable sa amin. Ang mga tao mula sa aming sekta ay hindi kailangang makinig sa mga utos tulad ninyong mga opisyal. Bagamat unang beses niyang makilala si Jingzi, sa hindi malamang dahilan, hindi nagustuhan ni Yubo ang gwapong binata na ito, lalo na siya. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa mata ang aking nakatatandang kapatid na babae nang makita niya si Jingzi, at hindi ko alam kung ito ay isang ilusyon. Sina Yubo at Zhou Tung mula sa Kunlun Mirror ay parehong nangungunang pinuno sa kani-kanilang sekta. Nagkakilala sila sa ilang mga nakaraang martial arts competitions. Nang marinig niya ang panunuyan ni Yubo kay Jingzi, nakisali rin siya. Kahit na si President Jing ay may maliit na opisyal na posisyon, siya ay masyadong mapagpakumbaba kumpara sa kapatid na si Feng Lianro. Ang mga taong hindi alam kung gaano kakalaki ang isang opisyal ay iniisip na ikaw ay naging. Pagkatapos magsalita ni Zhou Tung, humagalpak ng tawa ang 2 pang A. Chapter 514, Guwapo, magagawa mo talaga ang lahat ng gusto mo. Unang update. Ang mga taong maganda ay laging naiinggit. Sanay na siya sa isang kasing ganda ni Jingzi. Ngunit nang makita siyang inaatake mula sa magkabilang panig, ang ilang mga tao ay hindi makaupo. Kuya, negosyo ko ito, ano ang pakialam mo? Bagamat kinamumuhian ni Qiu Chenchen si Jingzi, ngunit sa ilang kadahilanan, mas napupuot siya sa mga taong nang-aapi kay Jingzi, maging ang kanyang nakatatandang kapatid. May relasyon siya kay junior sister ng walang dahilan, at hindi makatiis si kuya. Iyon ang negosyo ko, may kinalaman sa kanya, hindi sa iyo. Napakalamig ng ugali ni Qiu Chenchen, at ang kanyang boses ay nakakagulat na malamig at direkta, si Zhu Dianren ay hindi nakaimik. Sa tabi nila, nagkatinginan sina Yubo at Zhou Tung at bamantong hininga. Maganda nga ang publicity from the outside world, bruha ang bruha, moody, pati ang senior brother na tumutulong sa kanya ay galit. Kung ikukumpara, mukhang napakahusay ng kanilang nakatatandang kapatid na babae. Sa katunayan, gusto rin ni Qingqiu na tulungan si Jingzi, ngunit hindi makahanap ng dahilan at medyo nalungkot. Nang makita ni Wang Yingqiu ang kanyang mga tauhan na binubuli, kahit sino pa sila, nagalit siya at tumayo. Hindi lang silang tatlo ang nagulat, maging si Jingzi ay nagulat din.
Napasulyap siya sa katabi at nakita niyang nag-uusap ang mga tao doon at hindi sila pinapansin, at nakahinga siya ng maluwag. Agad niyang kinindatan si Wang Yingqiu at sinabing, ano ang gagawin mo kapag tumayo ang may-ari ng hardin? Hindi mo ba maabot ang ulam? Papalitan ko ito para sa iyo. Tapos pinalitan kanya ng ulam. Tumingin muli si Wang Yingqiu sa kanya at walang pagpipilian kundi ang maupo. Pababa. Sa labas, kailangan mo pa ring makinig sa iyong lalaki. Ay nalalayan niya akong maupo, kaya kailangan kong umupo. Pinag-isipan ni Qingqiu at Qiu Chen ang eksenang ito. Hindi na masyadong nag-isip ang tatlong lalaking nasa hustong gulang na. Nainggit at nainggit sila nang makita nilang kausap ni Jingzi si Wang Yingqiu na parang estranghero. Maganda ang personalidad ni President Jing. Ngayon pa lang namin siya nakilala pero naglakas loob siyang kausapin si Senior Sister Wang. Tinatawag niya itong Master of the Garden. Haha, wala ka pang alam ngayon. Si Senior Sister Wang ay namamahala sa Waxian sa Jingzhou noon. Yuan, tatawagan ka ng lahat na Wang Yuanzhou para sa palayaw na, Yuanzhou, sobrang pamilyar talaga. Kailan ka pa naging makapal ang balat? Haha, si Kuya Zhu pa rin. Pako sa ulo. Sabay-sabay na kumanta silang tatlo, tulad ng pinag-uusapan nila tungkol sa crosstalk, lalo na si Zhu Dianchen, nakakagalit lang ni Qiu Chen sa harap ng lahat, at nailabas lang ang galit kay Jingzi. Ngunit hindi naman nagalit si Jingzi. Makapal talaga ang balat ko. Inamin niya na makapal ang balat niya sa publiko. Si Jingzi lang ang makakagawa ng ganitong uri ng mapagkunwari na maniobra. Nang matapos siyang magsalita ay hindi alam ng 3 taong nasa tapat niya ang sasabihin. Ang kapal mo ba? Agad namang umiling ang 3 tao. Malamang naiingit ka sa akin dahil sa katapangan mong kausapin ang bawat magandang babae. Itinuro niya ang mga ito, sa tingin mo sa iyong puso, ngunit sa katotohanan ay hindi ka nangangahas, kaya galit ka kapag nakikita mo akong nangangahas na makipag-usap sa iyong mga nakatatandang kapatid na babae. Tama. Ang mukha ng 3 tao ay naging kulay ng atay ng baboy, dahil ang sinabi ni Jingzi ay refleksyon ng kanilang mga puso. Sobrang totoo. Gusto mo rin bang matuto mula sa akin at makausap ang bawat magagandang kapatid na babae? Kahit na tinanggihan ka, magiging maganda ka sa iyong puso. Hindi pa rin nagsasalita ang 3. Si Zhu Dianqi ay orihinal na gustong sabihin, utot ka. Sumulyap sa 2 pang tao, at nagpipigil pa rin. Sabik na sabik sila, kaya tutulungan ko sila. Haha, kung isipin mo na lang. Tumawa ng malakas si Jingzi. Kung tutusin, hindi mo magagawa ang kaya kong gawin, dahil hindi kasing ganda ng kondisyon ko ang kalagayan mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagalit silang 3. Ang opisyal na posisyon ay hindi malaki, ngunit ang tono ay hindi maliit. Bilang isang opisyal ngayon, kailangan mo pa bang matutong magsalita ng malalaking salita? Ikaw lang ang nagkukumpere sa amin. Hindi ka nahihiya sa big words mo. Tumingin si Jingzi at nakita niya ang 3 bagay na ito. Ang bawat tao ay may hindi bababa sa ika-4 na antas ng pinakamataas na lakas, lalo na si Zhou Tong mula sa Kunlun Mirror, na nasa simulan na ng ika-5 antas tulad ni Jingzi. Hindi nakapagtataka kung gaano sila nagalit sa mga salita ni Jingzi. Kung tutusin, mayroon siyang ganoong lakas sa murang edad at nagawa niyang tingnan ng maraming tao. Gayunpaman, sinabi ni Jingzi na hindi siya kasing galing niya. Buti na lang hindi siya na-challenge on the spot. Are you talking big words? Haha, I never talk big words. Hindi mo talaga ako may kukumpara. Bago makapag-react silang 3, itinuro ni Jingzi ang kanyang mukha, maaari mong ikumpara sa akin. 3 tao. Natahimik ang mga tao. Kung ibang bagay ang pinag-uusapan, pwede pa rin silang makipagkompetensya, pero pagdating sa hitsura. Ang pinagsamang 3 ay hindi sapat para lumaban si Jingzi. Galit na galit ito. Sa 3, si Zhou Tong, na kabilang sa Kunlun Mirror, ang pinakamataas at pinakapangit. Agad siyang umisi at sinabing, hindi ba't mas maganda ka lang sa amin? Hindi mo iniisip na dahil lang dito, magagawa mo ang lahat ng gusto mo, hindi ba? Seryosong umiling si Jingzi, pagkatapos ay itinuro ang kanyang mukha at sinabing, paano kung tingnan mong mabuti, mas maganda ba ako sa iyo? Nabulunan si Zhou Tong. Nang walang masabi, agad na nagsalita si Zhu Dianchen, tama si Kuya Zhou, magagawa mo ang lahat ng gusto mo kung maganda ka. Hindi ka ba tinanggihan ng aking junior sister? Wala ka man lang upuan. Sa oras na ito, may kabuuang 8 upuan sa silid. Si Qiu Chen ay hindi pinayagang umupo sa tabi niya, kaya talagang walang puwang. Ngumiti si Jingzi, lumapit para kunin ang stool, at pagkatapos ay naglakad sa pagitan ni Wang Yingqiu at Qingqiu. Nang mukhang nagulat ang lahat, inabot niya at tinapik ang 2 babae sa mga balikat, halika, lumipat ka sa isang lugar para sa akin. Talagang sinamantala niya ito. How dare siya? Napatulala ang 3 lalaki, lalo na ang Qingyan sect Yuba. Pakiramdam niya ay sisabog siya nang makita niyang naantig si Senior Sister Qingqiu, na hindi umiimik at inaakala na isang kalapastanganan ang sasabihin sa kanya. Bago pa siya sumabog, may mas nakakagulat na eksenang lumitaw. Qingqiu at Wang Yingqiu. Talagang masunurin ang paggalaw ng kanilang mga katawan at gumawa ng espasyo sa hindi masyadong maluwang na lugar sa pagitan nila. Inilagay ni Jingzi ang stool doon na may pagmamalaki sa kanyang mukha.
Tapos tumingin siya sa tatlong taong seryoso ang mukha. Guwapo ka, kaya mo talaga gawin lahat ng gusto mo. Ba? Nang silang tatlo ay nataranta, si Qiu Chen ay dumura sa pang-aalipusta at kawalang kasiyahan, nakatingin kay Jingzi na hindi gaanong maganda kaysa sa dalawa. Siya ay komportable sa mga kababaihan na ang kanyang mga ngipin ay nangangati sa puot. No wonder hindi nila ako pinansin, they turned out to be good friends. Nang marinig ang hindi nasisiyahang boses ni Qiu Chen, medyo naaliw si Zhu Dianran, ngunit siya ay nagalit at hindi nasisiyahan. Masyado bang mababaw ang dalawang babaeng ito? Dahil lang sa mas maganda siya, napaka-proactive mo na ba? From this point of view, mas maganda ang junior sister ko. Hoy, mas mabuting maupo ka rito. Sa oras na ito, sumimangot si Qiu Chen. Nang makitang nagtataka ang ibang mga tao, agad niyang ipinaliwanag, huwag hayaang makita ito ng ibang mga ulo at isipin na sinadya kitang binubuli at pinaupo sa napakaraming lugar. Chapter 515 Ano ang pangalan mo? Pagsira sa sarili 2-in-1. Naramdaman ni Zhu Dianzhen na sumakit ang kanyang mukha. As promised, iba sa kanila ang junior sister ko. Nakinig si Jingzi at nag-alinlangan sandali. Sa oras na ito, hinayla siya ng kamay ni Wang Yingqiu pababa. Nang tumingin si Jingzi, tila natatakot siyang matuklasan. Hindi siya nilingan ni Wang Yingqiu, ngunit bahagyang kinulat ang sulok ng kanyang bibig. Nag-aatubili siyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang lalaki, kaya bakit gagawin ito ni Qiu Chen? Kaya hindi siya gusto ni Wang Yingqiu. Naunawaan ni Jingzi at napangiti na lamang siya ng walang magawa, Miss Qiu, gusto ko lang makausap ang may-ari ng hardin at ang diwata. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kinagat ni Qiu Chen ang kanyang mga labi at walang sinabi. Sa oras na ito, tumayo si Yuba na may kalabog, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Tinawag mo ang senior kong kapatid na si Xian ano? Sapat na ang galit niya nang makita niyang sinasalakay ni Jingzi si Qingqiu, ngunit ngayon ay tinatawag itong Shango sa harap niya, naramdaman ni Yubo na hindi na niya ito matiis. Shango. Mahinahong sabi ni Jingzi. Ikaw. Junior Kuya Yu, upo ka. Senior sister, pero siya. Tinanong kita na maupo. Matiim na pinandilatan ni Yubo si Jingzi, at sa wakas ay umupo ng walang magawa at tumingin sa ano ang reaksyon ni Qingqiu. Ang mga dating tumatawag sa kanya ay senior sister Shango lahat ay natapos ng masama. Naramdaman niya na ang dahilan kung bakit hindi tumugon si Qingqiu ngayon ay dahil napakaraming senior na nakaupo sa tabi, kaya tiniis niya ito. Kapag umalis siya, tiyak na mag-iisa siyang magsesettle ng score. Well, dapat ganoon ang kaso. Inaaliw ni Yubo ang kanyang sarili sa kanyang puso. Sa sandaling ito, lumingon si Qingqiu kay Jingzi, inilibot ang kanyang mga mata sa kanya, at hindi nasisiyahang bangulong, sinabi ko sa iyo na huwag akong tawaging tiyahin ng engkanto sa harap ng ibang tao. Ngunit hindi ka nakinig. Bagamat hindi maganda ang boses. Malaki ito, ngunit kung ang isang grupo ng mga tao ay nakaupo sa parehong silid, natural na maririnig nila ito. Isang grupo ng mga tao ang biglang natakot. Hindi naman sila bobo, bakit hindi nila maintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito? Sila ba ay tagalabas? Gustong umiyak ni Yubo. Nang makita ito ni Feng Lianro, naisip niya na masyadong malandi si Jingzi, at kung manligaw pa siya, magagalit siya. Nang makita niyang halos nakahain na ang pagkain, mabilis siyang ngumiti para maayos at binati ang lahat, kumain muna tayo. Magkwentuhan tayo habang kumakain. Medyo relaxed ang atmosphere. Pero pagdating sa pagkain, nagkakamali na naman. Gustong kumain ni Jingzi, ngunit sa sandaling iniunat niya ang kanyang chopstick, napigilan siya ng chopsticks ni Qiu Chen. Wala siyang choice kundi ilabas ang mga ito at magpatuloy sa susunod na ulam. Ngunit determinado si Qiu Chen na guluhin siya, kaya kahit saan pumunta ang kanyang chopstick, idiniin ito ni Qiu Chen. Sa wakas ay nakumbinsi si Jingzi. Sinulyapan ko si Qiu Chen at palihim na nagdesisyon, hinding-hindi kita pababayaan ng basta-basta kapag nagkaroon ako ng isa pang pagkakataon. Nang makita ito ni Wang Yingqiu, galit na siya. Kung siya iyon, magpaparaya na lang siya, pero ang paulit-ulit na pambubuli sa sarili niyang lalaki sa harap niya ay talagang hindi kakayanin. Miss Qiu, masyado ka bang lalayo? Oh! Ibinaba ni Qiu Chen ang kanyang chopsticks, biglang nakaramdam ng saya, at ang galit sa kanyang puso ay tuluyan ng mailabas. Wala siyang hinanakit sa'yo. Dahil lang sa pagpunta niya dito at gusto niyang maupo sa tabi mo, ganito na ang target mo sa kanya. Sobra-sobra na. Haha, wala siyang hinanakit sa'yo. Tinanong mo siya diba? Matapos marinig ito, medyo nagulat si Wang Yingqiu. Akala niya ay dahil sa nangyari kanina, ngunit tumingin ulit siya kay Jingzi, medyo nalilito. Nagsalita si Qingqiu sa tabi niya sa oras na ito. Miss Qiu, maaaring ang Peking Qingyang Daoist Temple sa labas ng Jingzhou City noong nakaraan ay dahil lang sa nasaktan kanya, kaya galit ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Haha, ngumisi si Qiu Chen, ang ganoong bagay, nakalimutan ko na. Pagkatapos ay malamig niyang sinulyapan si Jingzi, alam niya kung ano ang ginawa niya sa akin. Lalong nagalit si Qiu Chen nang marinig niya ang dalawang babae na nagsasalita para sa kanya.
Kung hindi lang magkatabi ang amo niya, gusto niya talagang makipag-away sa kanila. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa ating dalawa? Bakit mo ako pinag-uusapan? Kwalipikado ka bang magsalita laban sa akin? Sa oras na ito, ang parehong babae ay tumingin kay Jingzi na may bahagyang hinala. Ngumiti si Jingzi at sinabing, Miss Q, nakakasawa kang magsalita ng ganito. Last time na pumunta ka sa Jingzhou, tinutulungan lang kita. Tumahimik ka. Medyo nagalit si Qiu Chenchen ngayon, at may mga bagay na hindi niya dapat sinabi. Halos lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon. Nang marinig niyang magsalita si Jingzi, bigla siyang nagising na may takot. Oh, medyo naging banayad ang kapaligiran. Sina Qingqiu at Wang Yingqiu ay tumingin kay Jingzi sa maling paraan, na parang marami silang itatanong. Kumain ka, kumain. Nakangiting sinabi ni Feng Lianro, ngunit mapait siyang ngumiti sa kanyang puso, ito ay mas mahirap kaysa sa pag-uugnay ng iba't ibang mga piging ng mga ministro sa East Palace. Kung alam ko lang ito, mas mabuting lumabas para kumain ng mag-isa. Tatay. Sa oras na ito, isang malinaw at pamilyar na boses ng batang babae ang tumunog mula sa katabi, at alam ni Jingzi kung sino ang darating nang hindi man lang tumitingin. Guru. Hoy, nandito rin ang emperador. Ang taong pumasok ay natural na si Su Xiaoxiao, ang prinsesa ng Lowly County. Ang ikinakuryos ni Jingzi ay, sino ang master na sinasabi niya? Xiaoxiao, matagal nang nandito si Brother Huang at hindi kita nakikita. Saan ka nagpunta? Itinagilad ni Su Xiaoxiao ang kanyang ulo, ako. Nakatulog. Ang palusot na ito ay hindi si Gao Ming, ngunit dahil siya ay petit at cute, natawa ang lahat nang sabihin niya ito. Ito ba ang munting prinsesa? Narinig ko na ang munting prinsesa ay sumasamba sa ilalim ng palasyo ng Tungtian. Tanong ni Master Mingji at Pei Chunjing. Ang pinuno ng Qingyang ay ngumiti, oo, sa lungsod ng Jingxi, si Tungtian Kei ay nakatanggap ng tulong ni Prinsipe Jin. Ang munting prinsesa ay pamilyar din sa mga disipulo sa palasyo. Ang bawat tao'y gusto rin ng munting prinsesa, kaya ako ay tinanggap siya bilang isang panlabas na disipulo. Hinamak ng iba pang tatlong sekta ang diskarte nitong Chang na magkaroon ng ganoon kalapit na relasyon kay Haring Jin. Noong una ay gusto nilang gamitin ang insidente ni Su Xiaoxiao para sadyang atakihin siya, ngunit hindi nila inaasahan na hindi ito gagawin ng pinuno ng Qingyang. Hindi nahihiya, ngunit mahinahon itong sinabi. Mga taong walang magawa, walang hiya, walang talo sa mundo. Xiaoxiao, mangyaring umupo sa tabi ng emperador at ng iyong Panginoon. Si Sumoyan, na nasa tabi ng ulo ng Qingyang, ay lumipat sa gilid at sinabi. Si Su Xiaoxiao ay orihinal na gustong sabihing oo, ngunit biglang lumingon ang kanyang ulo at nakakita ng isang pamilyar na figure, at isinaalang-alang niya ito. Brother Imperial, nakikipag-chat ka sa aking ama, master, at iba pang mga pinuno. Hindi maintindihan ni Xiaoxiao. Bakit hindi ako pumunta sa mesang iyon? Pagkasabi nito ay tumakbo na siya palabas nang hindi na hinintay ang kanilang pagpayag. Ngumiti si King Jin at sinabing, bata pa siya, kaya huwag kang mag-alala sa kanya. Si Jingzi, nakatabi, ay napakalaki ng ulo. May 3 na, at mayroon ding Qiu Chenchen. Narito ang isa pang maliit na duwende, paano ito masira? Mabilis niyang ibinaon ang ulo sa mangkok, hindi naglakas loob na tumangala. Senior sister. Pagkapasok sa silid, matamis na ngumiti si Su Xiaoxiao kay Qiu Chenchen, at binigyan din siya ni Qiu Chenchen ng isang pambihirang ngiti. Wala nang upuan. Sinulyapan ni Su Xiaoxiao si Jingzi at sinasadyang nagtanong. Nang makita si Jingzi na nakahiga, hindi man lang itinaas ang kanyang ulo, nagkukunwaring hindi siya nakikita, nagalit ito kay Su Xiaoxiao kaya dumura siya. Walang hiya. Pagkatapos ay itinuro niya si Jingzi at sinabing, ikaw ay isang matandang lalaki, nakisiksik sa pagitan ng dalawang babae, nahihiya ka ba? Walang hiya, na pangungusap na ngayon lang, halos hindi ito maisip ni Jingzi bilang isang pasaway. Ganoon din siya, ngunit ngayong pinangalanan na siya ni Su Xiaoxiao, hindi na siya maaaring umatras. Ang tunay na lalaki ay ang nagkukusa sa paglalaro ng manok. Bumalik kay Xiao, prinsesa, pasensya na. Maririnig na sinadya ni Jingzi ang salitang, maliit. Namula ang pisngi ni Su Xiaoxiao at sumakit ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya sa malamig na boses, gusto mo ba ng mukha? Tingnan mo ang mga lalaki sa silid na ito. Mayroon bang katulad mo na nakaupo sa mga kababaihan? Wala namang tutol ang may-ari ng bahay at ang fairy lady. Ano ang dapat kong ikahiya? Umupo sila dahil gusto nilang ngunit walang pinaupo sa kanila hindi sila ng ahas. Ang 3 lalaki ay orihinal na umaasa kay Su Xiaoxiao, iniisip na maaari niyang turuan si Jingzi ng leksyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila natalo si Su Xiaoxiao bago pa man ito magsimula. At sobrang hindi komportable para sa kanila na sisihin ng walang dahilan. Nag-isip sandali si Su Xiaoxiao, pagkatapos ay kinurot ang kanyang baywang, wala akong mauupuan. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, ito ang bahay ng munting prinsesa, lumabas ka at humanap ng katulong na magdadala ng dumi, at maupo sa tabi ng iyong nakatatandang kapatid na babae. Pero ayokong lumabas. Gusto kong umupo dito kasama ka. Well, isipin mo na lang, munting prinsesa.
Walang mag-aalaga sa iyo kung gusto mong maupo sa mesa. Ang galing talaga nitong maliit na loli. Sa tingin mo ba ikaw ay isang malambot na persimmon? Anyway, si King Jin ay hindi nang ahas na hawakan siya ngayon, kaya hindi siya magbibigay ng mukha sa anak ni King Jin. Kuripot si Su Xiao. Hindi niya inaasahan na sa harap ng napakaraming tao ay walang pinagkaiba ang lalaking ito sa kung sino ang nataman niya kanina. Kaya lang, pwede rin ba siyang maging civil servant? Rogue official. Pagkatapos ay pinilipit niya ang kanyang ilong at malungkot na tumingin kay Qiu Chen. Senior sister, binubuli niya ako. Qiu Chen. Tumingin sa kanya ng may simpatya. Bueno, hindi galit si Xiao Xiao, hindi ka lang niya binubuli din niya ang nakatatandang kapatid na babae. Su Xiao Xiao, salungguhit. Xingqiu at Wang Yingqiu, ti pakopya ti. Ang paggalaw dito ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng kapitbahay. Si Haring Jin ang unang nakapansin kay Su Xiao Xiao na nakatayo doon. Dahil inayos na niya ang mga upuan ng maaga, alam niyang tiyak na walang mauupuan si Su Xiao Xiao, at sa init ng ulo niya, hindi siya mismo ang kukuha nito. Kaya't sumigaw siya sa labas, halika rito, kumuha ng bangkito para sa prinsesa. Sa oras na ito, tumingin din doon si Mu Qingren. Sa katunayan, wala siyang ideya na dito niya makikita si Jing Zi. Kung alam niya, hindi niya hahayaang dumating si Wang Yingqiu. Ha, may gusto kang pakasalan sa ating pavilion, pero ayaw mong sumama sa ating pavilion. Paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo? Ang mga ordinaryong tao ay kailangan pang magbigay ng ilang mga regalo sa kasal kapag sila ay ikinasal. Hinihiling ko lang sa iyo na maging isang alagad sa labas at hindi mo ito gustong gawin. Hindi ko nahahayaang makita mo si Yingqiu sa susunod. Ngayon lang, nang si Jingzi ay naglalakad patungo sa katabing pinto mula sa kanilang silid, tumingin si Mu Qingren at nalaman na magkatabi sina Wang Yingqiu at Xingqiu. Gamaan ang pakiramdam niya, iniisip na gaano man katapang si Jingzi, hindi niya ito gagawin sa harap ng napakaraming tao. Nagiging walang kwente ka ba sa harap ng sarili mong apprentice? Kaya tumingin siya saglit at tumalikod. Biglang nanlaki ang mga mata niya at agad na tumalikod. Akala ko ay ligtas para sa Wang Yingqiu at Xingqiu na umupo sa tabi ng isa't isa, ngunit paano ko naisip na si Jingzi ay maaaring maging napakawalan siya at puwersahang tumagos sa kanila. Oo, nasa pagitan pa rin siya ng dalawang babae. Magagalit si Mu Qing, ngunit sa napakaraming tao na naroon, lalo na pagkatapos ng martial arts tournament, malapit na siyang maging pinuno ng kamahalan na si Waxian, at naramdaman niyang lalakad pa siya ng isang hakbang, leader ng Wulan Alliance, ito ang pangalan na binanggit ng lalaki, kaya sa oras na ito, hindi niya magawang magpakita ng galit at magpatawa sa mga tao. Tumayo siya na parang walang nangyari at nakangiting sinabi, Prinsipe Jin, hindi na kailangang ilipat ng sinuman ang bangkito para sa munting prinsesa. Hahanap lang ako ng makakaupo sa atin. With that, dumiretso siya kay Jingzi at sa iba pa. Sa labas ng pinto ng silid, pinipigilan ang pagnanais na umakyat at bigyan ng suntok si Jingzi, sinabi niya, Jingzi. President Jing, nakikita mong masyadong masikip ang silid na ito, bakit hindi ka umupo doon kasama namin? Narinig kong sinabi ni Yingqiu na sa pagkakataong ito ikaw hindi ka ba nagpunta sa Jingxi para interviewin ang iba't ibang sekta sa pamamagitan ng martial arts competition. Sabay tayong mag-usap habang nandito ang mga pinuno ng 3 pang sekta. Bagamat hindi negosyo ang pinag-uusapan ngayon, para maalis si Jingzi, hindi na masyadong pinansin ni Mu Qingren, at binibigkas niya ang pangalan ni Jingzi ng maayos. Ang mga ulo ay napaka-curious, at si Yubo at silang 3 ay mas nagulat, paanong kahit na si Pavilion Master mo ay kilala siya. Bihira ang mga ganitong pagkakataon. Naghinala si Jingzi na si Mu Qing ay isang hindi tapat na tao at sinadya siyang tulungan. Kaya naman tumayo siya ng nakangiti. Ngunit hindi tumayo si Xingqiu para pakawalan siya. Sa halip, humawak siya ng chopstick sa kanyang mga kamay at medyo mapurol ang kanyang mga mata. Shango. Tinapik ni Jingzi si Xingqiu sa balikat. Bilang nag-iisang Tagaloob, si Wang Yingqiu sa tabi niya ay bumantong hininga sa kanyang puso. Ang dapat dumating ay palaging darating. Umaasa na lamang siya na ang kanyang lalaki ay hihingi ng sariling pagpapala. Ngunit, tila ako mismo ay nasa panganib. Tutal, nakababatang kapatid ito ng kaibigan niya. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Xingqiu ang kanyang ulo, na may ilang emosyon sa kanyang mga mata na hindi pa nakita ni Jingzi, at sinabi sa mahinang boses, ikaw. Ano ang iyong pangalan? Jingzi. Jing. Napakamot ng ulo si Zi at sinabing may kasamang ngiti, ang ako na iyon ay ang orihinal kong pangalan ng panulat, at hindi ito kasinungalingan. Kung tutusin, hindi pa ako tinanong ng diwata ang aking pangalan. Nawala saglit ang kanyang isip, at ang mga chopstick sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa na may malutong na tunog. Tumangala siya muli, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Tila ang iba't ibang emosyon tulad ng pagkabigla, kagalakan, pagkalito, at pagkalito ay magkakahalo, at si Jingzi ay nalilito habang nakatingin dito. Bago pa niya matanong anong problema? Biglang tumayo si Xingqiu, umindayog ng kaunti, at naglakad palabas ng mag-isa. Si Jingzi ay nakatayo doon, nalilito. Nang makita ito, agad na tumayo si Yubo at sinundan siya palabas.
Huwag kang tumingin, pumunta ka at umupo. Umalis si Chinkyo, at hindi nang ahas si Mu Qingren na pabayaan si Jingzi at bigyan siya ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Wang Yingqiu ng mag-isa. Saglit na nag-isip si Jingzi at kumandat kay Wang Yingqiu, na hinihiling sa kanya na sundan siya palabas para tingnan. Naunawaan kaagad ni Wang Yingqiu. Matapos sundan ni Jingzi si Mu Qingren pabalik sa susunod na silid, tumayo din siya at lumabas, ngunit ngumiti siya ng mapait sa kanyang puso. Ano ang masasabi ko, isang babaeng nagnakaw sa kapatid ng aking matalik na kaibigan, tungkol sa ganoong bagay. Kabanata 516, Sari-saring Sekta, unang update. Sinundan ni Jingzi si Mu Qingren sa katabing pinto. Galit na galit si Su Xiaoxiao. Kung alam niya ito, baka kanina pa siya nanatili doon. Nandito ang kanyang ama, narito ang kanyang amo, at narito ang kanyang maharlikang kapatid, hindi siya nangangahas na mangbuli ng iba, di ba? Gayunpaman, tila kung hindi siya makalusot, hindi siya makakalagpas. Umiling siya at umupo sa tabi ni Qiu Chenchen, naghahanda na kausapin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae tungkol sa naramdaman niya sa pananakot ni Jingzi. Nang dumating si Jingzi, napatingin ang lahat. Sa katunayan, hindi alam ng maraming tao ang karanasan ni Jingzi sa buhay. Halimbawa, hindi alam ni Mu Qing na tumawag sa kanya dito. Ngunit si Master Mingji ng Qindian Sect at Master Peijing ng Kunlun Mirror ay parehong alam ang tungkol dito. Kung tutusin, siya ang nakababatang kapatid ng kanyang apprentice. Kaya lang, matagal na silang nakarating sa Jingxi kaya hindi nila alam ang presensya ni Jingzi sa Jingzhou. Noong nakita nila si Jingzi ngayon, akala nila ay tagasunod siya sa paligid ng prinsipe. Tumingin sila sa pangalawang pagkakataon nang marinig nila ang pagtawag ni Mu Qingren sa kanyang pangalan. Pero hindi ako masyadong sigurado, at naghihintay pa rin ako ng magpakilala sa akin. Siguro nakikiusyoso ka pa rin sa pagkakakilanlan ng batang talentong ito, di ba? Kung pag-uusapan, may malapit akong relasyon kay President Jing. Sa oras na ito, tumayo si Haring Jin at nakangiting sinabi, ito ang anak ng dati kong kaibigan na si Jing Wenmao, Jingzi, Presidente Jing. Ang mga ulo dito ay pamilyar lahat kay King Jin, kaya hindi na sila kilalang kilala sa pangalang Jing Wenmao, at ngumiti lang sila sa matandang kaibigan na ipinakilala ni King Jin. So, ikaw si Jingzi. Unang nagsalita si Master Mingji, puno ng kabaitan ang kanyang mga mata. Siya ang pinakahanga kay Jingzi sa apat na sekta na nakilala niya. Agad siyang sumagot ng nakangiti, nakilala ni Junior ang master ng Mingji sect. Pagkatapos, sinabi rin ni Pei Chunjing, hindi ko akalain na napakabilis ng panahon, lumaki ka na. Saglit na natigilan si Jingzi, at nagmamadaling sumunod kay Pei Chunjing. Pagkatapos mag-hello, nagtanong siya ng may pagtataka, Master Peijing, kilala mo ba ako? Ngumiti si Pei Chunjing at sinabi lamang, oo, nagkaroon kami ng pagkakataong magkita noong sanggol ka pa. Naisip ito ni Jingzi. Sinabi noon ni Luli na naging disipulo siya ng Kunlun Mirror noong bata pa siya. Nakatakas lang siya dahil sinaksak niya si Haring Jin at natakot na masira ang Kunlun Mirror. Siguradong nakilala siya ni Pei Chunjing noong panahong iyon at iginagalang siya. Para naman kay Head Qingyang at Lin Qingshan ng Tungtian Palace, tumanggo lang si Jingzi at hindi na interesadong magsalita pa, at pagkatapos ay umupo sa upuan sa tabi ni Mu Qingren. Nga pala, paulit-ulit na sinasabi ni Pavilion Master mo, ano na si Jingzi ngayon President Jing? Ano ang ibig sabihin nito? Saglit na nag-isip si Mu Qingren at sinabing, sa totoo lang, narinig ko rin ang balita mula sa Wakshan Yuan. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito, hahayaan ko si President Jing na sabihin sa akin ang mga detalye. Naisip ni Jingzi na ito ay isang magandang pagkakataon, kaya ipinaliwanag niya ang istruktura ng The News Agency, ngunit malinaw na ang mga taong ito mula sa sekta ay walang kaalaman sa mga usapin sa korte. Wala akong pakialam, not to mention na civil servant lang si Jingzi. Kaya't nang matapos siyang magsalita, ngumisi si Lin Qingshan, President Jing, tama ba? Ang ibig kong sabihin ay gusto mong makapanayam ang mga pangunahing sekta natin. Kung panayam lang ito, wala kaming pakialam. Kung tutusin, maaari talagang maging katulad ng sinabi mo. Magandang bagay din na isa publiko ang ating mga pangunahing sekta sa mga pahayagan. Ang ibang mga pinuno ng sekta ay madalas ding tumanggo pagkatapos marinig ito. Sumasali sila sa martial arts competition at gustong manalo sa unang pwesto. Hindi ba't dahil gusto nilang isulong ang kanilang sekta at ipaalam ito sa mas maraming tao? Kung totoo ang sinabi ni Jingzi, ito ay talagang isang magandang ideya, agad itong iminungkahi ni Master Mingji. Jingzi. Itinuring niya lamang si Jingzi bilang nakababatang kapatid ni Chinkyo, kaya ang pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan ay tila mas magiliw, ngunit si Jingzi ay nalilito. Tinawag lang siya ni Master Mingji na Jingzi, kalimutan mo na lang. Pero ngayong alam ko na ang kanyang opisyal na posisyon bilang Pangulo, tinawag ko pa rin siya sa kanyang pangalan, na medyo hindi maintindihan. Ang pahayagan na binanggit mo ay maganda sa akin, ngunit ang Jingzhou ay napakalayo kung tutuusin. Hindi ba mas mabuti kung mag-set up tayo ng pahayagan sa Kunlun County o Jingxi at i-publish ang nilalaman ng iyong panayam? Mingming maganda ang sinabi ni Master Ji, iyon mismo ang ibig kong sabihin.
Nakangiting sabi ni Jing Zi, walang pakialam kung bakit niya ito tinawag sa pangalan niya. Jing Zi, kung sasabihin mo, Jiangling at Ross Hao ay hindi maaaring walang opisina ng pahayagan. Mabilis ding idinagdag ni Pei Chunjing. Huwag kang mag-alala, Lord Peijing, walang mawawala. Sa wakas ay naunawaan ni Jing Zi kung ano ang ibig sabihin ng mga lider ng sekta na ito. Nais din nilang maipahayag ang kanilang mga sekta, ngunit halatang mababa ang tingin nila sa isang lugar tulad ng Jingzhou, ito ay isang imperial na lungsod, at walang mga sekta doon. Ang mga tao ay hindi masyadong interesado sa sekta, kaya walang silbi ang publisidad. Ang talagang kapaki-pakinabang na lugar ay nasa garrison ng ibang mga sekta. Hindi ba ito makakapagsulong ng papel ng isang tao sa pag-atake sa mga kalaban? Sa makatuwid, maraming mga pinuno ang aktibo pa rin. Galit na galit si Lin Qingshan sa tabi niya. Noong una, nagalit siya nang makita niyang lumalapit si Qingqiu kay Jing Zi. Ngayon ay narinig niya na si Jing Zi ay isang menor de edad na opisyal lamang mula sa ikalimang ranggo. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit sa ilang kadahilanan, ilang mga ulo ang nagpakita ng halatang kawalang kasiyahan sa kanya. Ang pagiging malapit ay napaka-hindi komportable. Bahagyang umubo, idinagdag niya, President Jing, kung tutuusin, kung interview lang, hindi tatutol ang mga major sects natin, basta may halong pagkamakasarili ang interview. Oh, President Jing, hindi na kailangang magpanggap na tanga. Lahat ay matino. Si Duque Wei ay nasa Jingxi City pa rin. Ang kanyang mga nakaraang pagtatangka na bisitahin ang mga pangunahing sekta ay naharap sa mga hadlang. Nagdududa ito sa mga tao na si Presidente Jing ay Duque Wei. Ang mga pumunta rito para sa suporta, sa ilalim ng pagkukunwari ng mga panayam, ay talagang sinusubukang manalo sa ating mga pangunahing sekta. Dapat sabihin na may sense pa rin si Lin Qingshan. Pagkatapos magsalita, unang sinabi ng pinuno ng Qingyang, tama ang sinabi ng pinuno ni Lin. Kung talagang ganito ang ideya ni Pangulong Jing, ipinapayo ko sa iyo na sumuko sa lalong madaling panahon. Ang ating mga pangunahing sekta ay hindi magiging mga basalyo ng korte ng imperial. Kung may ibang nagsabi nito, nakinig sana si Jing Zi. Ngunit paano mo, isang alapers ni Haring Jin, nasabi ito ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming tao, hindi nakayanan ni Jing Zi na makipag-away sa apat na pangunahing sekta. Saglit siyang nag-isip at sinabing, sobrang nag-aalala si Head Qingyang. Sabi niya interview lang iyon, kaya interview lang iyon. Hinding-hindi mangyayari ang nangyari kay Lin Zi ngayon. Yung mga sinabi ng leader. Pangako mo. Pinindot ni Lin Qingshan. Oo, ipinapangako ko, kung nangyari iyon, lahat ng ulo ay sipain ako palabas. Nang marinig ang pangako ni Jing Zi, ang pinakamasayang tao ay si Haring Jin. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Jing Zi at ang iba pa upang makipagkita sa mga pangunahing sekta ay upang ilabas ang pagkakakilanlan ni Jing Zi bilang isang opisyal ng korte at iligtas siya mula sa paglobby sa mga pangunahing sekta sa kanyang pribadong kapasidad. Biglang tumingin si Jing Zi kay Lin Qingshan at iniba ang usapan. Gayunpaman, Mr. Lin, hindi na kailangang mag-alala. Kahit na magmakaawa sa akin ang iyong sekta ng Qingcheng, hindi kita pakikipanayam. Ang aming pahayagan ay mayroon ding mga kinakailangan para sa mga target ng pakikipanayam, at hindi lamang kami nag-i-interview sa anumang random na sekta. Kabanata 517 ang munting prinsesa ay masyadong bata, pangalawang update. Sari-saring angkan. Nanay niya. Halos magmura si Lin Qingshan. Sa simula ng pagkakatatag ng sekta, itinataguyod niya ang layunin na itayo ang sekta ng Qingcheng sa ikalimang sekta, at sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, malabo silang itinuring ng mga tao sa mundo bilang ikalimang sekta. Ang piging na pinangasiwaan ni Haring Jin sa pagkakataong ito ay malinaw na naglalarawan ng puntong ito. Pero sabi niya, sectarian daw siya at hindi karapat-dapat magpa-interview. Pinigil ni Lin Qingshan ang kanyang galit, nag-isip sandali, at sa wakas ay naisip niya ang kanyang plano. President Jing, sa palagay ko isa kang opisyal sa korte ng imperial at hindi pamilyar sa ating sekta. Sa tingin mo ba sa pagiging opisyal mo, maaari mong ituro ang ating mga daliri sa ating sekta? Gayon din, may nararamdaman ba si Pangulong Jing para kay junior sister Qingqiu? Ano ang iyong mga iniisip, kaya pumunta ka sa Qinyan sect sa ilalim ng pagkukunwari ng isang pakikipanayam, ngunit talagang ginagamit mo ito para sa personal na paggamit? Kung titingnan ang mga landas ng pag-aasawa ng mga disipulo mula sa iba't ibang sekta, karamihan sa kanila ay nagpakasal sa mga disipulo ng parehong sekta o iba pang mga sekta, na siyang pinakamasama. Ito rin ay isang hindi nakasulat na tuntunin sa sekta na ito ay pinagsama sa mga ordinaryong tao. Hindi pinapayagan na pagsamahin ang mga opisyal ng korte. Sinadya itong sinabi ni Lin Qingshan sa harap ni Master Mingji, na talagang isang reklamo para maging maingat si Master Mingji kay Jing Zi. Ngunit ang ikinagulat niya ay sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi sinabi ni Master Mingji o ni Pei Chunjing Mirror Master na ito ay mabuti o masama, at ang kanilang mga ekspresyon ay medyo mapaglaro. Nang makita ito ni Jing Zi, agad siyang ngumisi, Master Lin, masyado kang nag-aalala. Siyan.
Nagtulungan kami ni Chinkyu minsan sa pag-atake sa isang Peking Daoist temple na nagpapanggap bilang Qingyan sect sa labas ng Jingzhou City, at kinuha ang pera na na-blackmail nila, kaya nakilala natin ang isa't isa. Huwag mong sisihin si Q. Sabi mo, sarili mo rin ang sinabi ni Q. Mga ate, medyo nakakahiya kay Leader Lin na tawagin kayong ate. Kaya kung tiisin ang apat na sekta, pero sino ka? Hindi sanay si Jingzi sa kanyang mga pagkakamali, kaya sinimulan niya itong direktang atakihin. Sa tabi, sina Qiu Chen at Su Xiaoxiao ay nag-uusap, ngunit ang kanilang mga tainga ay laging nakikinig, na binibigyang pansin ang usapan dito. Nang marinig nilang itinuro ni Jingzi kay Lin Qingshan ang isang matalas na leksyon, pareho silang natigilan, bakit napakatapang ng lalaking ito. At mas natakot si Su Xiaoxiao, mukhang kahit gaano pa karami ang tao, ibubuli pa rin niya ang sinumang gusto niyang ay bully. Ikaw. Hindi inasahan ni Lin Qingshan na sa harap ng napakaraming pinuno, isumpa siya ni Jingzi ng puso, at walang hiya, nang walang pakialam sa kanyang mukha. Sa desperasyon, tumingin siya kay Master Mingji at sinabi, Guru, siya. Master Lin, dahil pinatalsik ka sa Master at nagtayo ng sarili mong sekta, hindi ka na alagad ng Qingyan sect. Master, hindi ko ito kayang bayaran. At saka, hindi ka na isang disipulo ng Qingyan sect. Master. Tama si Jingzi, hindi mo na ako kailangang tawaging Junior Sister Chinkyo. Agad na nagdilim ang mukha ni Lin Qingshan, at ibinaba niya ang kanyang ulo, na may bakas ng dilim sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, muling sinabi ni Master Mingji, nang bumalik si Chinkyo, nagdala siya ng maraming pilak. Sinabi rin niya na may nakilala siyang marangal na tao na tumulong sa kanya sa daan, kaya ibinigay din niya ang kanyang personal na token. Hindi mo ba inaasahan na ito ay si Jingzi? Nakangiting sabi ni Jingzi, oo, ito ang unang pagkakataon na nakilala ko si Chinkyo. Hindi ko inaasahan na magsasama-sama tayo para gawin ito. Mukhang ito ang tadhana na nakatakdang mangyari. Napangiti ng sobra si Master Mingji. Pagkatapos sabihin ito, mas nadurog si Lin Qingshan matapos marinig ito. Ngumiti din si Lord Keijing sa tabi niya at sinabing, kanina ko lang naisip. Interesante ang pahayagang pinamamahala ni President Jing. Sa katunayan, mas mabuting magsulat tungkol sa isang sekta ng mag-isa. Mas mainam na magsagawa ng eksklusibong panayam sa mga karakter. Kung tutusin, kung ikukumpara sa mga komplikadong sekta, maaaring mas interesado ang mga ordinaryong tao. Gusto kong makita ang maalamat na karanasan ng isang tao. Ang isang sekta ay maaaring mapanatili ang pangmatagalang kasaganaan sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tuloy-tuloy na daloy ng mahuhusay na bagong dugo. Mayroong ilang mga martial arts wizard sa mundo, at ang kompetisyon sa pagitan ng apat na pangunahing sekta ay mabangis. Bilang karagdagan, ang iba't ibang maliliit na sekta ay umusbong na parang kabute pagkatapos ng ulan. Sa nakalipas na ilang taon, walang magagandang talento sa Kunlun Mirror. Para makasali sa martial arts competition, ginagamit pa rin ang pinakamaagang batch ng mga mapagmataas na disipulo. Narinig ko ang isang batang disipulo sa sekta na bumigkas ng tula ilang araw na ang nakakaraan, na tinatawag na Lonely Watong Deep Courtyard Lock ang Chinkyo. Pagkatapos pakinggan ito, lahat sila ay gustong makita si Chinkyo. Ang ganitong uri ng publicity effect ay maganda. Jingzi ayaw niyang magpanggap, ngunit nang matamaan ni Bi ang kanyang mukha, kailangan niyang magpanggap. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, Master Keijing, hindi ako masyadong talentado, ngunit nagkataon na naisulat ko ang tulang Chinkyo na iyon. Nakangiting tumingin sa kanya si Master Mingji, na nagpapakita ng higit na kabaitan. Mukhang totoo ang kapalaran. Narinig din ni Lin Qingshan ang tulang ito. Hindi niya ito sineryoso noong una. Akala niya ay sinulat ito ng ilang iskolar sa Jingzhou. Ngunit nang marinig niya na ito ay sinulat ni Jingzi, labis siyang nagulat. Hindi komportable. Nako, sayaw lang ng pagsusulat at tinta, at pagbuburda ng mga binti. Tsaka, sino ang nakakaalam kung ikaw mismo ang sumulat nito? Sa oras na ito, nagsalita si Sumoyan, Master Lin, kung ibang bagay ang pinag-uusapan mo, maaaring hindi ko alam, ngunit pagdating sa pagsusulat ng mga tula, kung pumangalawa si Pangulong Jing sa pagsulat ng mga liriko, kung gayon walang sinuman sa mundo ang mga ngahas na mauna. Bakit hindi sumulat ng kanta si Jingzi ngayon, baka may hindi maniwala? Tahimik na sabi ni Master Mingji. Kahit papaano, si Master Mingji ay patuloy na nagsasalita para sa kanya. Dahil ba sa ayaw niya kay Lin Qingshan, o dahil lalong natutuwa ang biyenan sa kanyang manugang? Hindi ito maisip ni Jingzi, ngunit masayang sinabi niya, walang problema, sumulat ka lang ng tula. Ang pagsulat ng tula ay binibigyang pansin ang masining na paglilihi. Kapag nakatagpo ka ng mga magagandang tao, maaari mong isulat ang pinakamagagandang tula. Maraming magagandang tao ngayon dito. Pagkatapos ay susulat ako ng isang kanta para sa isa sa kanila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Mu Qingren, Qiu Chen at Su Xiaoxiao. Sa silid na ito, silang tatlo ay karapat-dapat dito. Ang salitang, magandang babae. Itinaas ni Qiu Chen ang kanyang ulo, mukhang medyo nandidiri.
Si Muchinren ay patuloy na nagtaas ng isang tasa at uminom ng tsaa, ang hangin ay mahina at ang mga ulap ay kalmado. Si Su Xiaoxiao lang ang hindi umiwas at direktang tumakbo. Pagkatapos ay sumulat ka tungkol sa akin. Tingnan natin kung maaari mong isulat ito. Tuwang-tuwa si Lin Qingshan na sa wakas ay may taong nasa tabi niya. Tumingin si Jingzi kay Su Xiaoxiao mula sa ibaba hanggang sa itaas, pagkatapos ay bumantong hininga at umiling, kalimutan mo na ang tungkol sa munting prinsesa. Bakit? Dahil ang munting prinsesa ay napakabata pa. Ikaw. Naikuyong ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga kamao, gustong sumugod, ngunit hindi siya pinansin ni Jingzi, hindi kita bibigyan ng mukha sa harap ng iyong ama. Xiaoxiao, umatras ka. Sinulyapan siya ni Prince Jin at malamig na sinabi. Ha! Malamig na sumangot si Su Xiaoxiao at tumakbo pabalik sa katabing pinto. Sa aming mesa, pagdating sa kagandahan, ang Pavilion Master mo ay lubos na karapat-dapat dito. Paano kung magsulat ka ng isang kanta para sa Pavilion Master mo? Iminungkahi ni Lin Qingshan. Pinag-isipan niyang mabuti ito. Una sa lahat, hindi niya akalain na marunong talagang sumulat si Jingzi. Mas mabuti pang mapahiya on the spot kung hindi niya ito may sulat. Kung kaya niya talagang isulat ito para kay Muchinren, maaari niyang ayusin ito para sa kanya pagkatapos niyang lumabas at mapabuti ang kanyang reputasyon. Mabaho. Pavilion Master mo. Sumimangot si Jingzi, ngunit napuno na ng saya ang kanyang puso. Kung titingnan ito, si Muchinren ang pinakamahusay na sumulat nito, dahil nabasa niya ito noong nakilala niya ito ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi ito narinig ni Muchinren ng malinaw habang nakasakay sa kabayo sa ilang. Kung gayon maaari kong subukan. Kabanata 518 Kabanata 520 Bayanihang Pay. Ikatlong update. Maliban kina Haring Jin at Sumoyan, ang silid ay halos puno ng mga tao mula sa sekta. Marami na kaming nakitang away at sparring tuwing weekdays, pero hindi espesyal na makita ang mga taong nagsusulat ng mga tula on the spot. Karaniwang nais lamang ni Muchinren na hilingin ang espada at hindi interesado sa mga tula o anumang katulad nito. Hindi mahalaga sa kanya kung isinulat man ito ni Jingzi o hindi, ngunit naisip niya itong muli. Kung kaya niya talagang sumulat ng tula at gawing pambahay na pangalan, ayos lang. Mabuti. Kung mapanalunan natin ang unang premyo sa martial arts tournament na ito, kakailang ganing mag-recruit ng Waxian Pavilion ng mas maraming disipulo, kaya magandang magsulat ng ilang lyrics para i-promote ito. Kaya tumingin ako sa kanya at sinabing, maraming babaeng disipulo sa ating pavilion, at ang mga tagalabas ay bihirang pinapasok kapag weekdays. Kahit na gusto ni President Jing na makapanayam, para maiwasan ang pagchichismis ng iba, malamang na hindi ako papayag. Nag-aalala ka ba na ang iba ay magchismisan? Halatang natatakot ka na mahanap ko ang may-ari ng hardin. Pavilion Master mo, sabihin hindi. Pero, kung talagang makakasulat ka ng isang partikular na mahusay na tula hindi ako marunong ng tula, kaya kahit papaano ay maituturing itong mabuti kahit na sa tingin ko ito ay mabuti. Pagkatapos ay maaari kong basagin ito halimbawa, hahayaan kitang pumunta sa Waxian Pavilion para sa isang panayam. Sinagot nilang dalawa ang mga tanong at tahimik na nakipagtulungan sa isa't isa. Tiningnan ito ni Lin Qingshan at biglang nakaramdam ng pagkaasim. Parehong naramdaman ni Zhu Daenshuan at Zhou Tong ang katabi. Bakit siya komportable sa presensya ng mga dilag? Dahil lang, maganda siya. Sa oras na ito, tumayo na si Jingzi, paikot-ikot sa silid, nagkukunwaring, paghahanda bago gumawa ng lyrics. Pagkatapos ay umiling siya at nagsimulang magbasa. May isang magandang babae sa hilaga, walang kapantay at nagsasarili. Tingnan ang lungsod ng Qingren, at pagkatapos ay ang bansa ng Qingren. Mas mabuting huwag na lang alamin ang lungsod at ang bansa, dahil mahirap nang humanap muli ng magandang babae. Pagkatapos ng pagbabasa, napakatahimik ng silid. Sanay na si Jingzi sa ganitong uri ng eksena. Tuwing susulat siya ng tula, saglit na tumahimik ang mga tao, at pagkatapos ay sasabog sa umaatungal na palakpakan. Gayunpaman, hindi na niya hinintay ang umaalingaw-ngaw na palakpakan sa huli. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao na may malalaking mata at maliliit na mata na parang mga tanga. Hey! Napabuntong hininga si Jingzi sa kanyang puso. Nakakatakot maging walang pinag-aralan. Sa oras na ito, si Sumoyan ang humakbang pasulong upang tulungan siya, napakagandang salita, napakagandang salita. Kung lumaganap ang salitang ito, natatakot ako na ang buong Angwo ay mag-usi sa kung anong uri ng kagandahan ang Pavilion Master mo, na maaaring makaakit ng isang bansa. The reason why they don't talk is because they know how to practice martial arts on weekdays, and how they understand poetry. Bagamat sa tingin ko ang salitang ito ay kaakit-akit at may malabong pakiramdam ng kadakilaan, hindi ko lang punanggahasan na sabihin ito dahil sa takot na ipakita ang aking pagkamahiyain. Pagkatapos sabihin ni Sumoyan, pinuri siya ng lahat. Ito ay talagang isang magandang salita. Medyo naiinggit din si Head Xingyang, tama ang kamahalan. Kung kumalat ang salitang ito, maraming kabataan ang gustong makilala si Master mo. Gusto nilang pumunta. Magiging disipulo ka ba ng Waxian Pavilion? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga ulo ang nagsimulang mag-isip ng malalim. Jingzi, kapag tapos ka na sa iyong trabaho,
maaari mo munang bisitahin ang ating Qinyan sect. Pagkatapos ay hihilingin ko sa mga disipulo sa sekta na makipagtulungan sa iyo sa interview. Nang marinig ito, mabilis ding sinabi ni Pei Chunjing, President Jing, na kapag-research ka na para sa Qingqiu, maaari kang sumulat ng kanta para sa kanya. Maaari mong isaalang-alang na pumunta muna sa aming Kunlun Mirror. Dahil may gagawin si Yun Shi, wala siya ngayon. Nasa Jingxi siya bukas. Maaari kang sumulat ng kanta para sa kanya. Napaisip si Jingzi pagkatapos marinig ang imbitasyon ni Pei Chunjing. Pagkaraan ng ilang sandali, ngunit pinoksia sa Yunjing Shuangjiao. Nakikinig siya sa pagpapakilala ni Wang Yingqiu. Ngayon ang dalawang pinakatanyag na alagad ng sekta sa mundo ay si Yunjing Shuangjiao at ang Yun ay ang Qinyan sect. Xingqiu ng Kunlun Mirror, at ang salamin ay si Pei Yangxi ng Kunlun Mirror. Kaya lang, hindi pa niya ito nakita, at medyo na-curious siya. Kay, Navek siya. Medyo nagulat si Pei Chunjing, at nagtanong muli, ang pangalan mo ay Yangxi. Navek siya Pei. Kung hindi mo ako tinatawag na Navek siya Pei, bakit hindi mo ako tinatawag na Sister Pei? Hindi nakaimik si Jingzi. Bago siya makasagot, ngumiti si Master Mingji at nagsabi, Master Pei Jing, hindi mo ba napagtanto na kahit nakilala niya si Qingqiu, hindi niya kilala kung sino si Qingqiu? Paano niya nakilala si Yun Shi? Pei Chunjing ay pakpak ang iyong mga kamay, ang kaliwanagan ay sumisikat sa iyo. I see. Kung ganito ang kaso, dapat pumunta si President Jing sa ating Kunlun Mirror. Pagdating ng oras, siguradong bibigyan kita ng malaking sorpresa. Anong sorpresa? Ito. Haha, kailangan nating maghintay hanggang umalis si President Jing. Noon ko lang nalaman. Sinubukan din niya ito, na lalong naging curious kay Jingzi. Ahem. Sa oras na ito, umubo si Muchinren ng 2 beses at sinabing, para sa akin ang tula na ito. Hindi ko pa sinasabi, okay. Napatingin ang lahat. Ang tula na ito, hindi masama. Seryosong tumanggaw si Muching at sinabing, bahagyang namumula ang kanyang mga earlobe, at palaging mas kinakabahan siya kaysa kapag nakikipagkompetensya sa iba. Kaya kailangan kong tuparin ang dati kong pangako. Dahil kayang sumulat ng tula para sa akin si President Jing, iimbitahan ko rin si President Jing sa Waxian Pavilion natin. Kung tutusin, ito ay tungkol pa rin sa pagnanakaw ng mga tao. Hindi inaasahan ni Jingzi na ang paglalakbay na ito sa Jingxi ay magiging mas maayos kaysa sa inaasahan niya, at agad siyang magiging paborito. Dahil siya ang pinakamalapit kay Muchinren, biglang yumuko si Jingzi at bumulong sa kanyang tainga, makikita ko ba ang may-ari ng hardin kapag pumunta ako? Naramdaman ang mainit na hininga na nagmumula sa kanyang mga tainga, ang kanyang isip ni Muchinren ay nablangko sandali, at ang kanyang tibok ng puso ay bumilis. Nang mag-react siya, naikuyong niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao, how could this scoundrel be so frivolous? Nasaan ang punyal ko? Nasaan ang espada ko? Pagdating ko ngayon sa mansyon ni Prince Jin, ibinaba ko muna ang sandata ko, kung hindi, sasaksakin ko siya. Bumuti ang pakiramdam ni Muchinren pagkatapos na aliwin ang sarili ng ganito. Nang makitang nakatingin ang ibang tao, hindi niya magawang magalit. Sinadya niyang kumilos na parang tinatalakay niya ang bagay kay Jingzi, at sumagot sa mahinang boses na may magiliw na tingin sa kanyang mukha. Pwede ka bang sumali sa Waxian Pavilion ko? Hindi. Kung gayon hindi mo magagawa. Ang maikling pag-uusap ay natapos sa saya at kapayapaan. Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming babaeng disipulo sa Waxian Pavilion, kaya minabuti kong huwag munang pumunta. Okay, para walang magchismis tungkol sa Pavilion Master mo. Galit na galit si Muchinren. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao, ngunit gusto pa rin niyang magmukhang kalmado, o, anuman. Huwag kang makipagtalo. Ngayon, dahil sinabi ni President Jing na gusto niyang makapanayam ang 4 na pangunahing sekta, hindi niya magagawang makapanayam ang alinman sa mga ito. Natatakot ako na wala siyang oras sa kompetisyon, kaya si President Jing na lang ang mag-aayos ng biyahe para sa atin sa Jingxi. Ang Tungtian Palace ang unang stop, kaya pumunta tayo sa Tungtian Palace. Sa oras na ito, ang pinuno ng Qingyang ay lumapit upang makipag-ugnayan. Nag-isip sandali si Jingzi at sinabing, okay. Pagkaraan ng mahabang panahon na tumahimik, nagsalita si Haring Jin at nagsabi, ang panayam ni Pangulong Jing ay para din sa opisyal na negosyo. Kung masusuportahan ito ng lahat ng pinuno, nais kong pasalamatan ka sa ngalan ng kanyang kamahalan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi at sinabi, President Jing, dahil ang lahat ng mga pinuno ay nangako rin sa iyo, dapat mong kontrolin ang laki sa panahon ng pakikipanayam, kung hindi ay masisipa ka, kung hindi, ito ay isang biro. Nang makita si Jingzi na nakikipag-chat at tumatawa kasama ang 4 na sekta, hindi inaasahan si Haring Jin. Kaya mabilis na patumbahin ito. Kabanata 519 na Fairy Baby, ika-4 na update. Sobrang nag-aalala si Prinsipe Jin. Dahil nangako ang opisyal na hindi na siya gagawa ng anumang bagay para mapagtagumpayan ng iba't ibang sekta, hindi na niya ito uulitin. Nandoon din ang 4 na pangunahing sekta. Kung talagang once you've done it, itaboy mo na lang siya.
Muling ipinangako ni Jingzi, hindi mukhang nagsisinungaling ang pagiging seryoso niya, at gumaan ang loob ni Haring Jin. Si Lin Qingshan sa gilid ay hindi na nakatiis. Dumating siya upang lumahok sa kompetisyon ng martial arts upang gawing isa ang sekta ng Qingcheng sa 5 pangunahing sekta, at maraming tao ang pumayag na sa katotohanan ito. Gayunpaman, sinabi ni Jingzi na, 4 na pangunahing sekta, sa kaliwa at 4 na pangunahing sekta, sa kanan, at hindi sineseryoso ang sekta ng Qingcheng. May alam din ako tungkol sa tula. Nabalitaan ko na ang tula na isinulat ni President Jin kay Pavilion Master mo kanina ay talagang maganda. Binago ni Lin Qingshan ang paksa, ngunit, ang tula na ito ay hindi simple kahit anong tingin mo dito. Mas gugustuhin kung hindi makilala sina Qingcheng at Qingguo, mahirap humanap muli ng magandang babae maaaring si Presidente iyon. Jing ay hinahangaan ang Pavilion Master mo sa mahabang panahon at gumamit ng mga salita upang ipahayag ang kanyang pag-ibig. Sa loob ng maraming taon, walang makapagpa-blush sa kanya. Ngunit ginawa ito ni Jingzi. Anong pinag-uusapan niyo? Dumura si Mu Qinren sa mahinang boses, medyo nalilito. At halatang hindi palalampasan ni Lin Qingshan ang magandang pagkakataong ito, si Pangulong Jing ay bata at walang kabuluhan, at siya ay napakatapang. Ipinapahayag niya kung ano ang gusto niya, na talagang nakakainggit. Hanggat ang balita ng kanyang pagtugis kay Mu Qinren ay kumpirmado, ito ay ikakalat sa hinaharap. Kahit na iniisip niya si Qingqiu, walang paraan na papayag si Qingqiu sa ganoong lalaki. Ngunit hindi ito sineryoso ni Jingzi. Itinuro niya si Mu Qing at nagtanong, sa tingin ni Master Lin ay hindi maganda ang Pavilion Master mo. Siyempre maganda ang Pavilion Master mo. Sino ang mas bata, Master Lin o Pavilion Master mo? Saglit na nag-isip si Lin Qingshan at sinabing, naaalala ko na tila mas matanda siya sa Pavilion Master mo ng 1 taon. Agad na pinalakpakan ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, si Master Lin ay mas matanda kaysa sa Pavilion Master mo. Maaari lang siyang magpanggap bilang isang sekta kapag itinatag niya ito. At ang Pavilion Master mo ay malapit ng maging Pavilion Master ng Waxian Pavilion, isa sa 4 na sekta. Hindi ba't mas malakas siya kaysa kay Master Lin? Kaya, sa hitsura at pagkakakilanlan ni Pavilion Master mo, hindi ba? Karapat-dapat ba ito sa ating paghanga? Pinuno Lin, hindi mo ba siya hinahangaan? Medyo natigilan si Lin Qingshan at biglang nalanta. Pinandilatan ni Mu Qinren si Jingzi at hindi siya pinansin, kumunat ang kanyang mga kilay at hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. Pagkatapos noon, wala nang istorbo kay Jingzi. Ang hapunan ay tumagal ng ilang sandali at pagkatapos ay natapos na. Pinaalis ni King Jin ang lahat. Paglabas ng courtyard at naglalakad sa promenade na umaabot sa pond, nakita agad ni Jingzi si Qingqiu na nakatayo sa pavilion sa junction ng promenade. Ang liwanag ng buwan ay parang tubig, at hinihipan ng simoy ng hangin ang kanyang asher na damit. Na nakatalikod sa karamihan, tulad ng isang still landscape painting. Laminggalinga si Jingzi sa paligid ngunit hindi mahanap si Wang Yingqiu. Hindi niya alam kung kailan siya umalis. Para naman kay Yu Bo, nakabalik na siya sa bahay at ngayon ay kasama na si Master Mingji. Nang marinig ang mga yabag sa likuran niya, lumingon si Qingqiu at tumingin sa mga tao. Dahil nakaranas siya ng paulit-ulit na pagkabigo sa pakikipaglaban kay Jingzi, napabuntong hininga si Lin Qingshan at ayaw nang manatili rito ng ilang sandali, kaya nang matapos ang hapunan, umalis siya at nasa harapan ng karamihan. Nang maglakad siya papunta sa pavilion, nakita niya si Qingqiu na nakatayo doon, ang mga mata ay parang tubig na bumabagsak sa kanya. Si Lin Qingshan ay natigilan, at ang kalungkutan sa kanyang puso ay nawala kaagad. Naglakad siya ng mabilis at masigla. Junior sister, hinihintay mo ba ako? Bahagyang sumimangot si Qingqiu, mukhang naiinip. Ayaw niyang magsalita noong una, ngunit tumayo si Lin Qingshan at sinabi sa malamig na boses. Binaharang mo ako. Gumalaw ng kaunti si Lin Qingshan at nakita niya si Master Mingji at iba pa na naglalakad. Naisip niya sa kanyang sarili na nandito ang kanyang amo, paano siya maghihintay sa iba? Guro, hindi ako babalik ngayon. Sa isang pangungusap, ganap na gumaan si Lin Qingshan. Ngunit hindi nagulat si Master Mingji, gusto mo bang manatili dito? Tumanggo si Qingqiu, gusto ko siyang makausap. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa karamihan at nagtagal kay Jingzi. Master Mingji, makatitiyak ka na ligtas ang aking palasyo. Tumanggo si Master Mingji, kung gayon, aabalahin ko si Prince Jin. Naglakad palabas ang grupo ng mga tao sa ilalim ng pamumuno ni Prinsipe Jin, at isang tao na lang ang natitira sa pavilion. Qingqiu at Jingzi. Si Qiu Chenchen at Su Xiaoxiao ay nakatayo sa labas ng pavilion, hindi umaasenso o umaatres, na nagkukunwaring hinahangaan ang liwanag ng buwan, ngunit ang kanilang mga mata ay tumitingin sa kanila paminsan-minsan. Shango. Biglang nagpakita ng abnormal na emosyon si Qingqiu matapos marinig ang kanyang pangalan ngayon lang. Nag-aalala at nag-usisa si Jingzi. Sa wakas, kapag sila ay nag-iisa, natural na gusto niyang magtanong. Kung tungkol sa dalawang pamilya sa tabi nito, maaari silang hindi papansinin. Sa pagkakataong ito, nang marinig niya ang pangalan ni Jingzi, medyo nakakabigla ang reaksyon ni Qingqiu. Direkta niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang puwitan ni Jingzi.
Shango. Bang! Isa pang sipa. Shango, ikaw. Pa! Isa pang sipa. Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na babang bangs, malamig na sinabi ni Chinkyu, pwede mo ba akong subukang tawaging fairy girl? Di ba, Shango, ang tawag mo sa akin noon? Dati. Simula ngayon, kung tatawagan mo ulit ako, tatawagan kitang Shango. Sisipain kita hanggang mamatay. Nang sabihin niya ito, kinurot ni Chinkyu ang kanyang baywang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wala na siyang fairy aura noon, pero mas may aura ng tao. Nakakatawa si Jingzi at hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Hindi kaya nagalit si Cheng Cheng dahil tinawag niya itong Chinkyu sa harap ng mga tagalabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi maliit ang ugali niya. Pagkatapos ay naghanda siyang asarin siya, sa halip na tawagin siyang Shango, tawagin siyang Shango Bao Bao. Ba, walang hiya. Bago makapag-react si Chinkyu, sabay na dumura sina Qiu Chen Chen at Su Xiao Xiao. Walang pakialam si Chinkyu sa kanila. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya sinipa si Jingzi, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay upang pilipitin ang kanyang mga tainga, pakakawalan na kita. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang tenga ni Jingzi at naglakad pasulong. Si Chinkyu ay hindi malambot ang puso, at si Jingzi ay nabaluktot kaya napasigaw siya sa sakit. Takot sa sakit, sumunod ka lang sa akin. Oh, palaging may ilang araw sa isang buwan para sa mga babae. Naramdaman ni Jingzi na dapat ganito si Chinkyu, kung hindi, bakit siya magiging irritable ng biglaan. Kaya medyo tapat siya, at nadulas siya sa tainga. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglakad ako palabas sa Pal-Iko-Likong Pond Corridor at naglakad pasulong. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong ni Jingzi, siyan. Umirap si Chinkyu at muling itinaas ang kanyang kamay, si Jingzi ay hindi na naglakas loob na sumigaw, ngunit nagtanong, saan tayo pupunta? Pumunta ka sa kwarto mo. May itatanong ako sayo. Halika. Sa pagkakataong ito, hindi umalis si Jingzi, at medyo hindi nasisiyahan si Chinkyu. Bakit hindi ka umalis? Hindi pa ba sapat ang sakit? Umiling si Jingzi at mapait na ngumiti, pero wala dito ang kwarto ko, nasa likod. Sa wakas ay namula ang mukha ni Chinkyu, galit. Sinabi, kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Walang magawa si Jingzi, dapat may pagkakataon ako. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sa kanyang kwarto ang dalawa. Sa sandaling isinara nila ang pinto, muling sinipa ni Chinkyu si Jingzi sa puwitan. Bumaba ka. Ilabas mo ang puwitan mo. Tanggalin mo yang pantalon mo. Kabanata 523. Ate. Unang update. Sa totoo lang, sa sandaling ito, si Jingzi ay natigilan. Ang malamig na imahe ni Chinkyu sa kanyang puso ay biglang gumuho. Hindi ba, masyadong mabilis? Sinabi niya ito, ngunit may pamilyar na pakiramdam sa kanyang isipan. Sumasakit ang ulo niya, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Hindi siya pinansin ni Chinkyu, at ang kanyang boses ay naging medyo malamig. Bumaba ka. Ilabas mo ang puwitan mo. Tanggalin mo yang pantalon mo. Ang tatlong pangungusap na ito ay tila may magic power. Kahit na nag-aatubili siya, ginawa pa rin niya ito ng matapat bagaman dapat alam ng mga lalaki kung paano protektahan ang kanilang sarili sa labas. Siya mismo, ngunit nang makilala ang isang babae na ka-level ni Chinkyu, naramdaman ni Jingzi na okay lang na yusagan ng kaunti. Siyempre, nagtanong pa siya bago gumawa ng anumang galaw. Gusto mo bang patayin ang lampara? Ang pagkutitap ng kandila sa mesa ay sumasalamin sa mga ekspresyon ng dalawang tao ng lubusan at malinaw. Natakot si Jingzi na mapahiya si Chinkyu, kaya pinaalalahanan niya ito. Hindi. Paano ako manunood kung papatayin mo ang lampara? Bagamat malamig ang boses ni Chinkyu, tinawag pa rin siya ni Jingzi na isang mabuting tao. Napaka-wild. Kaya, napakahusay na lumapit si Jingzi sa kama, hawak ng dalawang kamay ang gilid ng kama. Bago siya humiga, naramdaman niyang may mali, kaya lumingon siya at nagtanong, medyo awkward. Ayon sa mayamang praktikal na karanasan ni Jingzi at sa ganap na pag-unawa sa istruktura ng katawan ng mga lalaki at babae, nadama niya na ang poster na ito ay pinakaangkop para sa mga babae. Madalas niyang sabihin ito kay Wang Yingqiu. Bukod dito, ang dalawa sa kanila ay umalis mula sa pagsasabi ng, higa at ibuka ang iyong mga binti, hanggang ngayon na kailangan na lamang ni Jingzi na tapikin ang malambot na protrusion sa likod niya, at si Wang Yingqiu ay maaaring umupo sa kanya ng napakabilis at automatiko. Ngunit para sa mga lalaki, ang paghiga ay maaaring gawin ano. Wala kang magagawa sa posisyong ito. Kaya't magiliw na pinaalalahanan ni Jingzi, hindi ba't mas mabuti? Nahaba rin ang iyong pantalon habang nakatayo. Nasaan ang lahat ng kalokohan? Itinaas ni Chinkyu ang kanyang binti at muling sinipa, at hindi nasisiyahang hinimok. Bilasan mo. Oh, hindi ka makakaranas ng anumang pagkawala. Kaya, humiga si Jingzi nang walang pag-aalinlangan, inilabas ang kanyang puwit, at hinubad ang kanyang pantalon, lahat sa isang paggalaw. May sakit ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling hinubad niya ang kanyang pantalon sa lupa, tumalikod si Chinkyu, na may bakas ng hiya at galit sa kanyang mukha, sino ang nagsabi sa iyo na habarin mo ang mga ito hanggang sa lahat?
Nagtanong si Jingzi na may tandang pananong, kung hindi mo tuluyang hinubad ang iyong pantalon, tinatawag pa ba itong pagtanggal ng iyong pantalon? Hindi naglakas loob na lumingon si Chinkyo, ngunit tumpak pa rin niyang sinipa siya, alisin mo lang ang kalahati nito. Oh, okay. Kaya, Jing. Yumuko si Z at itinaas ang kanyang pantalon sa kalahati. Okay. Lumingon si Chinkyo at nakita si Jingzi na nakasabit ang pantalon sa tuhod. Namamaga ang kanyang ulo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumalikod, sinabi ang bawat salita, okay lang ba ito? Di ba sabi mo? Habarin mo sa kalahati. Maghuhubad ako ng pantalon hanggang tuhod, sakto sa kalahati di ba? Seryosong sabi ni Jingzi. Si Chinkyu ay nanginginig sa galit, ang sinabi ko ay kalahati ng sinabi mo, hindi ang sinabi mo. Kung ganoon ay hindi ko alam, paano kung magpakita ka sa akin? Dapat. Pinapakita ko sa iyo. Kinagat ni Chinkyu ang kanyang mga ngipin, hilahin mo ang iyong pantalon para sa akin. Oh! Nang marinig ang tono ng boses ni Chinkyo, talagang nagalit siya, kaya tapat na sinunod ni Jingzi ang kanyang mga tagubilin. Pagkatapos, lumapit si Chinkyo at walang sabi-sabi, ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa baywang ni Jingzi. Magandang lalaki, mangyaring magkusa. Ang mga galaw ni Chinkyo ay napakabilis, ngunit tila napakaalog. Kitang-kita ni Jingzi na bahagyang nanginginig ang mga maselang kamay na dumampi sa kanyang balat. Humalaklak siya sa kanyang puso, gaano man siya kalakas magpanggap, hindi niya maitago na si Chinkyo ay isang simpleng babae. Katotohanan. Nang ikabit ng kanyang mga daliri ang baywang ng pantalon ni Jingzi, ang mga galaw ni Chinkyu ay biglang naging napakabagal, at pagkatapos ay dumulas siya ng kaunti, sa kalagitnaan sa kanyang kwitan, at pagkatapos ay tumigil. Sa pagtingin sa pamilyar na pulang bituin, biglang nakahinga ng maluwag si Chinkyu, na para bang isang malaking bato sa kanyang puso ang tuluyang nahulog, at maraming misteryo sa kanyang puso ang nalutas sa wakas. Noong una niyang nakilala si Jingzi, may kakaiba siyang naramdaman. Pakiramdam niya ay palagi niyang nararamdaman ang isang pamilyar at kakaibang aura mula sa kanya. Malinaw na ayaw niyang magsalita sa kahit na sinong lalaki noon, pero kaya niya sa hindi malamang dahilan, noong kasama ko si Jingzi, bigla kong gustong makipag-usap. Hindi siya kailanman tumutol na tawagan ang kanyang tiyahin na engkanto, at kahit na ilang beses nang magkasunod na makita si Jingzi, talagang nakaramdam siya ng lungkot nang maghiwalay sila. Pakiramdam niya ay may sakit siya, dumaranas ng sakit na hindi niya punanggahasang sabihin kahit kanino, kahit ang matalik niyang kaibigan na si Wang Yingqiu. Nang makitang muli si Jingzi sa pagkakataong ito, mas lumakas ang pamilyar at kakaibang pakiramdam. Hanggang ngayong gabi, nang marinig niya ang mga salitang, Jingzi, mula sa bibig ni Mu Qingren, na parang nagising siya na parang mula sa isang panaginip. Ang lahat ng mga nakaraang pagdududa ay sa wakas ay naipaliwanag. Kung hindi dahil sa kanya, bakit parang pamilyar siya sa unang tingin? Kung hindi dahil sa kanya, paano kaya kami nagsasama ng ganito katagal nang hindi siya tinatanggihan? Kung hindi dahil sa kanya, paano niya mararamdaman ito? Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa isang pangalan ay hindi ligtas kung tutuusin, kaya dinala siya ni Chinkyu dito at hinubad ang kanyang pantalon para lang makita ang natatangi na ginawa ng kanyang panganay na kapatid na babae. Napaisip din siya kung ano ang gagawin niya kung hindi dahil sa kanya. Kung titingnan mo ang puwit ng isang lalaki, kailangan mo bang maging responsable? Pero bago pa siya makaisip ng solusyon, hindi na niya kailangan pang mag-isip, dahil makumpirma na niya na kapatid niya ito. Sa ilang sandali, bigla siyang nawalan ng malay. Noon lang niya napagtanto na tila mas mahirap itong harapin kaysa sa kung hindi niya ito kapatid, dahil ang mga damdaming iyon ay mayroon siya paano ito para sa kanyang kapatid. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kawalan ng magawa at gustong umiyak. Ibinaba ang pantalon hanggang sa gitna ng kanyang puwitan, at napagtanto ni Jingzi kung ano ang ibig sabihin ng haburin lamang ito sa kalahati. Kung sinabi mo sa akin kanina, para akong exhibitionist. Gayunpaman, pagkatapos malantad ang kalahati ng kanyang puwitan, naramdaman niyang nakatayo si Chinkyu sa likuran at nakatitig sa kanya saglit, at hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Posible bang may ganitong espesyal na libangan siya? Shango, anong tinitingin-tingin mo? Napagtanto ko pagkatapos kong sabihin ito, at sinabi ko ito ng maayos muli. Isang pangungusap ang nagpabalik kay Chinkyu sa realidad, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Bawal kang sumigaw, pero sumisigaw ka pa rin. Sa pamamagitan ng pop, ang kamay ni Chinkyu ay bumagsak sa puwitan ni Jingzi, na gumawa ng malutong na tunog. Saglit na natigilan si Jingzi, hindi dahil sa sakit o stimulasyon, kundi dahil sa wakas ay alam na niya kung saan nanggaling ang pamilyar na pakiramdam na iyon. Bumaba ka. Ilabas mo ang puwitan mo. Tanggalin mo yung pantalon mo. Pagkatapos ay pinalo ang marka ng plum sa kanyang puwitan. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit na operasyon ng kanyang ikatlong kapatid na babae maraming taon na ang nakararaan. Sumagi sa isip ko ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Madalas na nagkakaproblema si Jingzi, at tinutulungan siya ng kanyang mga kapatid na babae sa bahay, ngunit nagkaroon siya ng pinakamahusay na relasyon sa kanyang ikalimang kapatid na babae, si Liu Jinghong, at ang kanyang relasyon sa iba pang mga kapatid na babae ay napakakakaiba. At ang kanyang pangatlong kapatid na babae ay aloof at mahigpit. Bagamat mahal niya ito ang tatanungin niya sa tuwing nagkakamali siya.
Bumaba idikit ang puwitan habarin ang pantalon tamaan. Walang sinuman maliban sa kanyang pangatlong kapatid na babae ang nakakaalam tungkol sa gayong tuloy-tuloy na operasyon. Iniisip ang kabaitan ni Master Mingji nang kausapin siya nito, at iniisip ang abnormal na pag-uugali ni Chinkyu ngayon, naintindihan niya. Bahagyang gumalaw ang bibig at hirap na bamuka. Pangatlo, ate. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.